Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Nagsimula ang negosyo namin sa bibingka noong dalaga pa ang lola ko. Marami siyang suki noon kaya laging ubos ang mga paninda niya. Ang sikreto sa kanyang masarap na pagluluto ng bibingka ay ang kakaibang sangkap galing sa kaibigan niya at ang paggamit ng pugon. May anak na isa si Lola pero ampon niya lang si nanay. Nung nagkaroon ng karelasyon ng nanay ko ay nakabuo sila ng 2 anak, si Monica at si Junior. Maliit pa lang kami ay iniwan na kami ng nanay sa lola ko dahil hinanap niya ang tatay namin sa Maynila. Kinalakihan na namin ang mga gawain ni Lola kaya noong nawala siya ay pinamana niya sa akin ang sikreto ng pagluluto ng bibingka doon sa baryo namin. Simula nang nawala si Lola ay naging matumal na ang bentahan ng bibingka namin doon. Hanggang sa may nakilala kaming isang lalaki na pinakyaw noon ng paninda ko. Pero may kakaiba sa kanya. Ang suot niyang salakot na sakop ang buong mukha niya ay hindi kita ang kanyang mga mata. Nang dahil sa matinding pag-uusisa ko, ay palihim namin siyang sinundan. Bitbit niya ang 5 balot ng bibingka habang nagmamadali na umalis sa baryo namin at pumunta sa madilim na kagubatan. Doon ko nasaksihan ng isang bagay na nagpatindig sa aking mga balahibo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Monica, ang babaeng pinasahan ng paggawa ng masarap na bibingka sa baryo namin. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yon ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay yung mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Apo, itabi mo na itong 5 plastic ng bibingka sa silid kainan natin. May kukuha niyan mamaya. Lola, bakit hindi po namin nakikita kung sino yung kumukuha niyan? Hindi po naaabutan, Apo. Gabi na ang uwi nun galing sa trabaho. Ang dami niya rin pong ino-order sa atin, Lola. Maganda ho siguro ang trabaho niya, no? Oo, maganda dahil sa bayan siya nagtatrabaho. Araw-araw yan, umu-order siya ng 5 plastic na bibingka. Paborito niya raw kasi yon at ng pamilya niya. Kaya naman po pala, Lola eh. Akala ko, siya lang yung umuubos nun eh. Junior! Halika dito! Magwalis ka muna sa harapan natin para malinis tingnan. Mamaya marami ng customer na pupunta dito. Ate naman, aga-aga pa. Magwawalis na kaagad ako. Mamaya pa naman ang dating nila eh. At paniguradong ubos na naman ang ginawa ni Lola. Kahit na mamaya pa, mas mainam na maaga pa lang malinis ng tingnan ng harap natin. Sige na, Apo. Sundin mo na ang ate mo. Tama naman ang sinabi niya eh. Kapag malinis ang harapan natin, mas marami ang customer natin. Sige na nga po, Lola. 2 beses sa isang araw nagbubukas ng tindahan noon sa baryo namin, Kabanong. Malapit lang kami sa daanan kaya naman marami ang bumibili kahit na umaga pa. Tuwing umaga ang ginagawa ni Lola na bibingka noon ay katamtaman lang. Sa hapon naman hanggang gabi ay may pasobra siyang luto ng bibingka. Kahit na hindi Pasko sa aming baryo ay laging nauubos ang paninda ni Lola noon. Maraming nagsasabi na may kakaibang tamis at alat ang bibingkang luto ni Lola. May iba pang customer ang nag-o-order ng maaga para hindi sila maubusan.
Ate, tapos na po ako magwalis. Mabuti naman. Mamaya magbubukas na tayo ng tindahan para makabili ang mga trabahador sa atin. Paborito nilang baon ng bibingka ni Lola. Ate, ang galing ni Lola, no? Talagang sikat na sikat pa rin yung bibingka niya. Kahit may iba pang mga kalaban na nagtitinda ng ganitong klaseng pagkain. Nasa tamang pagluluto lang yan, bunso. Kita mo kahit hanggang ngayon ang gamit pa rin ni Lola pang luto yung luma niyang pugon. Isa pa ho yan, ate. Hindi man lang bumibili si Lola ng mga bagong lutuan niya. Yung mas mapapadali siya katulad ng sikat ngayon, yung oven. Kapag ang modernong pangluto ang ginamit ni Lola, panigurado mag-iiba ang lasa ng bibingka niya. Iba pa rin kapag sa pugon niluluto ang bibingka. Ganun ba yun, ate? Oo, wala ka pa kasing alam sa pagluluto kaya hindi mo alam eh. Kaya mas maganda ang pugon dahil ang init na pinanggagalingan nito galing sa kahoy. Ang oven naman galing sa gaas. Makalipas ang ilang oras ay nagsidatingan na ang mga trabahador sa tindahan namin. Sunod-sunod ang mga order at naubos na kagad ang paninda namin noon. 1.5 oras pa lang kaming nagbubukas ay nagsara na kagad kami dahil naubos na ang mga bibingka. Madali namang napagod si Lola dahil may katandaan na rin siya. Apo, sa susunod ituturo ko na sa iyo ang pagluluto nitong bibingka. Sige ho Lola, para kahit ako na lang po ang magluluto niyan para makapagpahinga din kayo. Madali lang naman gumawa niyan, Apo. May mga sangkap naman akong ibibigay sa iyo eh. Ayan din po ang gusto ko matutunan Lola dahil hindi nyo naman po pinapakita ang paggawa sa akin ng bibingka. Dapat sa nanay mo ituturo ko yan, kaya lang hindi niya gusto ang ganitong negosyo. Nasa na kaya si Nanay La? Naiisip niya kaya kami? Oo naman, walang nanay ang hindi nag-iisip sa kanyang anak. Bakit niya po kami iniwan? Hindi man lang po siya nagparamdam. Si Junior, alam ko sabik siya sa kalinga ng ina. Babalik din niyang nanay niyo. Siguro hindi pa siya handa na makita kayo dahil alam niyang malaki ang kasalanang ginawa niya sa inyong magkapatid. Dahil sa sinabi ni Lola noon ay hindi ko maiwasan ng umiyak. Hindi man lang namin naranasan na magkaroon ng magulang lalo na kapag nasa eskwelahan. Mabuti na lang hindi kami pinabayaan ni Lola kahit na matanda na siya ay inaalagaan niya pa rin kami. Kahit na araw-araw halata sa mata niya ang pagkapagod pero hindi siya nagrereklamo sa amin. Kahit na nandyan lang si Lola noon, patuloy na hinihiling ko pa rin ang magkaroon ng buong pamilya. Ate, maaga ho ba tayong magbubukas mamayang hapon? Ganun pa rin naman. 4:00 pa rin tayo magbubukas. Baka umalis ka na naman wala kaming katulong ni Lola na magbukas mamaya ah. Aalis din ako mamaya at ibibigay ko tong order ni Aling Maria. Babalik rin po ako mamaya ate. Maglalaro lang po kami ng basketball ni Janjan. Magdala ka ng bimpo, pamunas ng pawis mo ha. Umuwi ka rin mamaya bago mag 4:00. Pag hindi ka bumalik, may kurot ka sa akin. Ate naman, ginagawa mo naman akong bata eh. 24 na ako no. Umalis na nga si Junior na may dalang bimpo noon. Naganda na din ako ng mga order ni Aling Maria. May kalayuan din ng bahay niya. Unang beses ko pala makapunta doon dahil may sakit si Lola at hindi makalakad na malayo. Apo, aalis ka na ba? Opo Lola, bakit ho? Bilisan mo umuwi, iha ha, at ituturo ko na sa iyo ang paggawa ng bibingka. Sige Lola, ide-deliver ko lang ho to kay Aling Maria. Oo nga pala. Pakisabi kay Maria, ubos na ang sangkap kong likido. Itanong mo sa kanya kung may nagawa na siyang likido para sa bibingka. Likido ho? Para sa bibingka po yun? Oo, Apo. Yun ang pampalasa ng bibingka ko. Kung may nagawa na siya, hingian mo ko ng 2 pang botelya at huwag mo ipabayad yung bibingka. Kapalit ng likido na hinihingi ko sa kanya. Sige Lola. May sasabihin ho pala ako sa inyo. Ano yon, Apo? Ako na lang po ang magde-deliver kay Aling Maria. Dito na lang po kayo sa bahay. Hindi na po pwede na maglalakad pa kayo sa labasan. Lalo na pabalik-balik po ang sakit nyo. Oo, pwede naman iha. Mag-ingat ka, Apo, ha?
Habang tinatahak ko ang maputik na daanan ay walang katao-tao noon ay bigla akong napatigil. May narinig akong mahinang kaluskos mula sa sagingan sa tabi ng daan. Kinabahan ako ngunit pinilit kong magpatuloy. Habang naglalakad ako palayo sa sagingan ay may naramdaman akong sumusunod sa akin noon. Napalingon ako sa likuran ko ngunit wala akong nakita. Nagulat na lang ako na may bumulaga na tao sa harapan ko. Iha, ikaw ba ang apo ni Aling Purit? Opo, ako po. Nagtitinda ho kami ng bibingka dito sa baryo. Nandun ba ang lola mo sa bahay? Sino po kayo? Bakit kilala niyo po ako at si Lola Purit? Ako yung umu-order sa kanya ng bultuhan na bibingka. Maaga ko sanang kukunin ngayon dahil may lakad ako mamayang gabi. Kayo po pala yun? Kayo po ang nagtatrabaho sa bayan? Oo, nandun ba ang lola mo? May kasama ba siya doon? Nandun po siya sa bahay. Wala po siyang kasama. Baka maabutan niyo pa po siya sa balkon namin. Ganitong oras po kasi umiinom siya ng tsaa sa labas. Sige iha. Magpupunta na lang ako doon ha. Salamat. Ingat ka dyan. Mabilis na umalis si Mang Berting sa harapan ko at tuloy-tuloy na naglakad palayo sa akin. May kalayuan din pala ang bahay ni Aling Maria. Ngayon ko lang din nalaman na ganun pala kalayo ang nilakad ni Lola noon. Isang buwan na pabalik-balik ang sakit ni Lola kaya hindi ko na muna siya pinalabas ng bahay. Narating ko na rin ang bahay ni Aling Maria. Isang simpleng kubo na nakatayo sa gitna ng masukal na bakuran. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin at kakaibang katahimikan sa paligid. Umutok na ako sa pintuan ni Aling Maria noon. Tao po! Aling Maria? Sino yan? Ako po yung apo ni Aling Purit. Monica po ang pangalan ko. Sandali lang. Ilang minuto pa ay tuluyan ng binuksan ni Aling Maria ang pintuan niya. Malinis ang bahay niya pero may kakaibang amoy doon na hindi ko maintindihan. May nakadisplay din siyang isang maliit na manika sa kanyang lamesa. Bakit ikaw yata ang nagpunta rito? Nasaan ang lola mo? Naku po, may sakit si Lola. Pabalik-balik po, sumasakit ang tagiliran niya. Kaya ako na po muna ang magde-deliver para makapagpahinga po siya. Ganun ba? Kaya pala nung huling punta niya dito iniinda niya ang tiyan niya. Opo, kaya mas mabuti po na sa bahay muna siya. Anong ginagawa mo pala dito? Nandito po ako para i-deliver tong bibingka. Oo nga pala. Sige, ilapag mo na lang dyan sa mesa. Sandali lang ha, ikukuha kita ng tubig. Naku, salamat ho. Malayo din po ang nilakad ko papunta rito. Ito. Uminom ka na muna. Bibigyan kita ng gamot para sa lola mo. Marunong ho kayo gumawa ng gamot? Oo, baka sakaling mawala ang iniinda ni Aling Purit. Sandali lang ha. Aling Maria, may pinapakuha rin po pala si Lola na 2 botelya ng likido para sa sangkap po ng bibingka. Oo, isasabay ko na rin yon. Dito siya kumukuha ng pampalasa sa bibingka Nakakawala din ng mga sakit-sakit ang likido na yon. Ay, kaya po pala marami ang nabili kay Lola ng bibingka dahil siguro din po doon. Oo, iha. Sandali lang. Kuhanin ko lang muna yung mga botelya. Nang mainom ko ang tubig na inalok ni Aling Maria, nakaramdam naman ako ng ginhawa kabanong. Nagiba din ang amoy ng bahay niya. Ang amoy bulok noon ay napalitan ng amoy pitas na rosas. Pinagmasdan ko ang bahay ni Aling Maria. Simple lang yun at napansin ko na isang ordinaryong tao ang nakatira doon. Dumating na rin si Aling Maria na bitbit niya ang isang malaking bayong at may laman na 3 botelya sa loob. Ang 2 botelya doon ay kulay itim ang kulay at ang isa naman ay kulay berde. Iha, yung berdeng botelya dyan, gamot ni lola mo. Ipainom mo sa kanya yan, 1 baso lang sa 1 araw. Yan ang tinatawag kong huling lunas para hindi na siya makaramdam pa ng sakit.
Naku, salamat po. Sana po tuluyan ng gumaling si Lola. Sige po, mauuna na rin ako. Kailangan ko pa po magbukas ng tindahan mamaya eh. Sandali lang, ito ang bayad ko sa bibingka na dala mo. Wag na po, Aling Maria. Sinabi po ni Lola na wag na kitang singilin. Ganun ba? O sige pala, mag-ingat ka sa paglalakad dyan. Salamat po. Sa susunod na lang po ulit. Nagmadali na rin akong umalis sa bahay ni Aling Maria dahil may kakaiba akong naramdaman, Kabanong. Nakaramdam ako ng matinding antok sa loob ng bahay niya dahil siguro sa kalinisan at katahimikan doon. Mabilis naman akong nakauwi sa bahay kaya hinanap ko kagad si Lola Purit. Napansin ko siyang nakaupo habang nagsusulat doon sa aming kusina. Oh, kumusta ang pagpunta mo doon? Napagod ka ba? Hindi ho, Lola. Mabait naman po si Aling Maria at malinis po ang bahay niya. Ay oo, malinis talaga sa bahay yon. Kaya wala kang makikita kahit katiting na alikabok sa kagamitan niya. Kaya nga po, Lola, may binigay pa po palang gamot si Aling Maria para sa inyo. Ito pong berdeng botelya. Ay, salamat. Mabuti naman at may binigay siyang gamot. Magaling din siyang gumawa ng mga gamot eh. Talaga ho, Lola? Manggagamot ho ba siya? Sabihin na natin na parang gano'n na nga, apo. Ano pong sinusulat niyo, Lola? Ito. Recipe ito ng bibingka ko. Isinusulat ko para ibigay sa'yo at aralin mo. Pero ituturo ko pa rin sa'yo kung paano. O sige po, Lola. Kailan niyo po ako tuturuan? Mamaya lang din bago tayo magbukas ng tindahan. Ate, gumising ka na dyan. Ate, magbukas na tayo ng tindahan, no? Nakatulog pala ako? Teka, anong oras na ba? Mag-aalas 4 na, ate, kaya bilisan mo na dyan. Anong ginagawa ni Lola? Sabi niya tuturuan niya daw ako gumawa ng bibingka ngayon eh. Si Lola, pumunta kina Aling Maria. Gumaling daw siya kagad sa binigay na herbal ng kaibigan niya. Talaga? Ay, mabuti naman kung gano'n at mabilis tumalab sa kanya. Kaya lang ate, hindi pa po umuwi si Lola eh. 2 oras na siyang nandun kina Aling Maria. Baka naman napasarap ang kwentuhan nilang magkaibigan. Hayaan mo na. Mamaya uuwi rin yun dahil magbubukas na din tayo. O sige po ate, ilalabas ko na din tong mga nagawa ni Lola na bibingka. Ang kaso, kaunti lang to te. Sana bumalik din kaagad si Lola. Pag ganitong oras pa naman, dinudubog tayo ng tao. Huwag ka mag-alala, Bunso. Nandito na rin mamaya si Lola. Napabalikwas na lang ako sa higaan ko nang bigla kong ginising ni Junior. 4:00 na ng hapon noon nang ako'y bumangon sa higaan. Ilang oras na lang ay magbubukas na kami ng tindahan kaya mabilis kong inayos sa mga itinitinda naming bibingka noon. Lumipas ang sandaling oras ay naubos na rin ang paninda namin pati na rin ang reserba. Malapit na pala magdilim ngunit wala pa rin si Lola sa bahay noon. Junior, dito ka na lang muna sa tindahan ha. Ayusin mo na mga gamit at ipasok mo na sa loob. Bakit po ate? Kaunti pa lang ang benta natin ah. Anong oras na kasi hindi pa umuwi si Lola? Saka wala na din tayong ititinda na ubos na. Ikaw na muna ang mag-ayos at susunduin ko lang si Lola kina Aling Maria. Bilisan niyo po ate at malapit nang dumilim. Baka mahirapan kang umuwi. Sige na nga, tara ayusin na natin yan at samahan mo ako sunduin si Lola. Ayan siya oh. Isasama mo pa ako ate eh. Nakakatakot ang daanan dun. Kaya nga kita isasama dahil natakot ako sa sinabi mo na mahihirapan akong umuwi. Nang natapos na kaming magpasok ng mga gamit sa loob ng bahay, ay pumunta na kaming dalawa ni Junior kina Aling Maria. Napansin ko noon habang naglalakad kami ng kapatid ko ay 3 beses na kaming nakapunta doon sa may sagingan. Napahinto ko bigla dahil may narinig kaming tawanan sa likuran namin. Ate, naririnig mo ba yon? Oo, kaya nga napatingin ako agad sa likuran natin eh, pero wala naman tao. Ate, bakit parang pabalik-balik tayo dito sa lugar nito? Hindi naman, ganyan talaga kalayo ang bahay ni Aling Maria. Hindi po ate. Kanina ko pa napapansin na
Ilang beses na tayong bumabalik dito. Tingnan mo yung nilagay kong palatandaan, oh. Nandyan sa baba. Baka nagkataon lang, bunso. Huwag ka matakot kasi mas lalo ka nilang tatakutin pag pinakita mo yan. Ate, gusto ko na po umuwi. Natatakot na ako. Paano si Lola? Kailangan natin siyang sunduin dahil anong oras na Hindi naman nawawala si Lola ng ganyang oras. Ipinagpatuloy pa rin namin ni Junior ang paglalakad noon. Kahit nakaramdam na ako ng takot, ilang beses na kaming nakabalik doon pero ganun pa rin ang lugar. Iba na ang nararamdaman ko noon sa lugar na yon, Kabanong. Parang may nakamasid sa amin at pinaglalaruan kami. Hanggang sa may narinig kaming umiiyak na sanggol. Hinanap ko ang tunog kung saan ang gagaling. Sa likod ng sagingan. Ate, wag na. Wag mo na puntaan, please. Kailangan nating makita kung sino yung umiiyak na yon. Baka may tinapon na baby dito sa lugar natin. Ate, hindi ka ba nakakaramdam ng takot dito sa lugar na ito? Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, kung papairalin mo ang takot, mas lalo kang tatakutin. Hintayin mo ako dito. Ate, wag mo na puntahan. Baka mamaya may mangyari sa yung hindi maganda. Iba ang pakiramdam ko sa lugar na yun . Saglit lang ako, Junior. Babalik din ako agad. Pumunta na ako sa likod ng sagingan, Kabanong, pero wala naman akong nakita na sanggol doon. Nakaamoy ako ng mabahong amoy na parabang bulok na laman, kaya napilitan akong takpan ng ilong ko. Nang may nakita akong kakaibang bakas ng paa ng bata sa lupa, ay agad ko yung sinundan. Habang naglalakad ako noon, tumindig ang balahibo ko dahil dinala ako ng bakas sa isang lumang puno ng balite. Nakarinig akong muli ng mahina at nakakakilabot na iyak ng sanggol na galing doon sa puno. Nanginig ang buong katawan ko nang may lumabas doon na isang maliit na nilalang. Merong itong pulang mata at mahabang kuko habang nakatingin sa akin. Nang nakita ko ng nilalang na yon, ay bigla itong tumawa ng malakas at tumalon papalapit sa akin. Hanggang sa nagising na lang ako dahil sa ingay ng kapatid ko. Napabalik ko sa kunang higaan at nauunawaan ko na masamang panaginip lang pala yon. Ate, gumising ka na dyan. Tinatawag ka na ni Lola sa baba. Ha? Panaginip lang pala? Kanina ka pa ba dyan? Oo, ate. Kanina pa kita ginigising pero ang hirap mong gisingin. Bumangon ka na dyan, bumaba ka na. Kanina ka pa tinatawag ni Lola O sige, bababa na ako. Teka, anong oras na ba? Mag-aalas 4 na, ate. Kaya bilisan mo na dyan para makapagbukas na tayo ng tindahan. Sigurado ka ba na nandyan si Lola? Hindi ba siya lumabas? Oo, ate. Bakit? Saan pupunta si Lola sa labas? Baka mamaya panaginip na naman to, ha? Anong sinasabi mo, ate? Wala. Sige na, bumaba na tayo para maturuan din ako ni Lola magluto ng bibingka. Nang nakababa na kami noon, ay nakita ko si Lola na abalang naghahanda ng mga kagamitan sa pagluluto. Mukhang effective ang binigay ni Aling Maria na herbal sa kanya dahil maliksi ng kumilo si Lola. O apo, nandiyan ka na pala. Halika rito para maumpisahan ko na ang pagtuturo sa iyo. Sige po, La. Mabuti na po ba ang pakiramdam nyo? Oo apo, medyo guminhawa naman ang pakiramdam ko. Maganda ang binigay na herbal ni Maria. Mabuti na lang ho at meron kayong kaibigan na marunong gumawa ng gamot. Nakuha niya ang talentong yun sa nanay niya. Yung nanay niya na si Fe ang matalik ko na kaibigan. Ay talaga, La? Nasaan na po ngayon si Aling Fe? Matagal na siyang namatay. 20 anyos pa lang si Maria nung nawala na siya. Ay ganun po, Lola? Nakakalungkot naman po. Mukhang bata pa ho siya namatay. Oo, apo. Malaki din ang utang na loob ko sa kanya. Ano ho palang kinamatay ni Aling Fe? Mahabang kwento pero siya ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Kaya malaki ang pasasalamat ko kay Fe. Bakit po siya ang dahilan kung bakit buhay pa kayo, Lola? May nangyari po ba noon? Kung ikukwento ko sa iyo ngayon, baka hindi kita maturuan. Sa susunod na lang natin pag-usapan yan, apo.
Sige po Lola, turuan niyo na lang po ako niyan para sa susunod ako na po ang mismong gagawa. Nung araw na yon ay tinuruan na rin ako ni Lola kung paano ang tamang paggawa at pagluluto ng bibingka. Halos pareho lang ang proseso nito sa ordinaryong bibingka. Ang pinagkaiba lang ay may nilalagay si Lola na itim na likido sa harina. May dalawang klase din kami ng bibingka. Ang isa ay may toppings na honey at ang isa ay nyog. Lola, ang dali lang naman po pala ng paggawa nito eh. Pero ano po yung itim na likido na hinalo niyo sa harina? Yan ang sikretong sangkap ko kaya binabalik-balikan ako ng mga customer ko. Kay Aling Maria lang po ba nakakakuha ng ganong likido? Oo apo, sa kanya ka lang kukuha dahil siya mismo ang gumagawa niyan. Ganon po ba Lola? Kaya po pala kahit malayo ang bahay niya, matyaga kayong pumupunta sa kanya? Kung wala ang likido na yon, hindi magiging matatag ang negosyo natin. Natapos na rin kami ni Lola na gumawa ng bibingka. Nabilib rin ako kay Lola dahil naging patok ang luto niya doon sa baryo namin. Lumipas na rin ang ilang oras, dumagsana ang mga tao sa tindahan namin. Parang mga sabik na sabik bumili. Hindi naman nabago yon sa akin dahil madalas na gano'n ang senaryo tuwing hapon. Ate, ilan na lang po natitira doon sa loob? May 2 tray na lang. Yung isang tray kasi doon nakareserba na. Sabi ni Lola may kukuha na nun mamaya. Sige ate. Maaga-aga pala tayo magsasara ngayon. 1 oras pa lang, ubos na kaagad yung paninda natin sa labas eh. Pag nagsara tayo, Junior, mag-aral ka sa silid mo ha. Hindi yung magpupunta ka na naman kina Janjan. Ate, may paliga pa naman mamaya dyan sa barangay court natin. Gusto ko sana magpunta lalo na maaga din tayo magsasara. Hindi pwede, Junior. Mag-aral ka, hindi yung kung ano-anong inaatupag mo. Ngayon lang naman ate. Tatapusin ko na lang na maaga yung assignment ko tapos pupunta ako sa court mamaya. Ano? Payag ka na ate. Please? Ay, ang kulit mo talagang bata ka. Hindi porket Sabado ngayon hindi ka na mag-aaral. May bukas pa naman ate. Sige na, ngayon lang ate. Dahil sa sobrang pagkulit sa akin ni Junior, ay pinayagan ko na siyang manood. Hindi ko rin siya matiis noon dahil kaming 2 ang magkasangga. Kaming 3 pala kasama si Lola. Nakapagsara na kami ng tindahan at tinapos agad ni Junior ang assignment niya. Kapag may lakad pala mabilis kumilos ang batang yon. Pasado 8:00 na din ng oras noon pero hindi pa umuwi si Junior kaya napilitan akong puntahan siya sa court. Habang papalayo ko sa maliwanag na kalsada at papalapit sa madilim na kanto, naging mas mabigat ang bawat takbang ko. Pagdating ko sa barangay court, wala ni isang tao. Tahimik at madilim na doon. Ngunit may narinig akong tunog ng mga kuko na kumakalmot sa lupa. Kasabay nun, may nakita kong malaking anino sa gilid ng mga mata ko. Dahan-dahan yung lumabas na ang unang nakita ko noon ay ang nagliliyab niyang mga mata. Mabilis akong tumakbo palayo dun sa court hanggang sa tinawag ako ni Junior na nasa madilim na eskinita lang. Ate! Ate! Bakit? Anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Bakit walang tao sa court? Sabi mo may liga ngayon ah. Ate, kalma ka muna. Maagang natapos yung game kaya tumambay na muna kami dito ni Janjan. Sana umuwi ka na agad nung natapos na yung laro. Sa susunod, hindi ka na makakaulit sa akin ha? Ate naman, tumambay lang kami ni Janjan dito Tsaka, bakit ka tumatakbo? Parang may nakita ka naman na multo. Oo, may multo talaga ako nakita. Kaya halika na, umuwi na tayo. Anong oras na Iniwan ko lang mag-isa si Lola sa bahay para lang sunduin ka. Ate, nakakaya sa kaibigan kong ginawa mo Binata naman na ako Ay kahit na! Bilisan mo dyan at baka kurutin pa kita. At ikaw naman Janjan, huwag mong niyayaya tong batang to kung saan-saan. Umalis na kami ni Junior doon sa madilim na eskinita habang hila-hila ko ang damit niya. Muntikan pa akong atakin sa puso noon dahil sa paghanap ko kay Junior sa court. Napansin ko rin bago kami umalis ay parang nahiya si Janjan sa akin.
Piniti ko pa ang tenga ni Junior nung dumating na kami sa bahay. Ari naman ate, pinahiya mo na nga ako sa kaibigan ko tapos sinasaktan mo pa ako ngayon. Aba dapat lang, para hindi ka nayayain yung kaibigan mong lakwatsero. Wala ka kasing kaibigan ate kaya hindi mo ako naintindihan eh. Hindi ko naman kailangan ng kaibigan eh. May pamilya naman ako. Nasasabi mo lang yan ate. Pero iba ang may kaibigan no. Sila yung nasasabihan mo ng problema na hindi mo kayang i-open sa pamilya mo. Tama na nga yan mga apo. Gabing-gabi na nagtatalo pa kayo. Tumigil na kayo dahil hindi ako makatulog. Ito kasi si ate, ginagawa kong katulad niya. Ayaw ko naman maging katulad ni ate. Mas lalong ayaw ko maging katulad mo. Walang alam kundi ang tumambay. Tumigil na kayong dalawa. Hindi ba kayo nahihiya sa kapitbahay? Huwag kayo nag-aaway sa gabi dahil malas sa bahay yan. O siya, matulog na kayong dalawa. Gusto ko na rin matulog. Padubog na pumasok si Junior sa kanyang kwarto kaya nilakasan ko naman ang pagsara ng pinto. Gusto ko lang naman maging ligtas ang kapatid ko noon pero ako pa ang naging masama sa kanya. Habang nakaiga ako sa kama, di pa rin nawala ang inis ko sa kapatid ko. Parang hindi niya alam ang nangyari sa baryo noon na maraming mga kabataan ang biglang nawawala. Hindi ako nakatulog sa mga oras na yon kabanong, kaya napagpasyahan kong lumabas na muna at magpahangin. Habang nakatingin ako sa itaas, napansin ko ang bilog na buwan. Napakaliwalas ng kalangitan na tanging ang buwan at iilang bituin ang nakasaksi sa aking paglabas. Napukaw ang atensyon ko sa isang puno na may kakaibang figura noon. Nag-aalinlangan akong lumapit pero dahil sa pagiging mausisa akong tao ay nilipitan ko pa rin. Nang malapit na ako, ay dahan-dahan naman yung gumapang pakyat sa puno gamit ang mahaba at matalim nitong kuko. Kasabay ng nakabibinging matinis na pag-ungol ay lumipad yon patungo sa akin. Narinig ko na naman ang malakas na boses ni Lola. Monica! Pumasok ka rito! Lola, nakita niyo ho ba yun? Bakit nasa labasan ka pa? Anong oras na lumalabas ka pa? Nagpahangin lang po ako, Lola, dahil naiinis ako kay Junior. Napansin niyo ho ba yun, La? May lumilipad na malaking nilalang. Kaya dapat hindi ka naglalalabas ng ganitong oras. Ganitong oras ang labas ng mga aswang, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Aswang po, La? Oo, apo. Hindi ko naman akalain na lalabas ka pa ng ganitong oras. Hindi sa tinatakot kita, pero kaya maaga ko kayo pinapatulog palagi ay dahil sa mga ganyang nilalang na gumagala tuwing hating gabi sa baryo natin. Ang tagal na ho namin nakatira dito, Lola. Bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin yan? Ayaw ko maiwan mag-isa rito, apo. Alam kong pag nalaman nyo ni Junior yan, aalis din kayo, katulad ng mama nyo. Kaya po ba umalis si Mama? Dahil may mga aswang dito? Hindi naman sa ganon. Ang dahilan niya talaga hanapin ng tatay nyo. Pero ayaw niya din sa baryong ito dahil may aswang na nakatira rito. Bakit ngayon niyo lang po sinabi? Mauunawaan ko naman po, Lola eh. Pasensya, apo. Ayokong iwan niyo ako rito eh. Kayo na lang ang lakas ko. Kayong mga apo ko. Hindi na ako nakatulog ng maayos kagabi dahil sa takot ko na baka bumalik ang nilalang na yon. Sa tinagal-tagal kong nakatira doon sa baryo ay noon ko lang nalaman ang tungkol doon. Ang buong akala ko ay kwento-kwento lang yon na matatanda hanggang sa ako na mismo ang nakasaksi ng ganoong nilalang. Nakatulala lang akong nag-iisip sa mesa noon hanggang sa kinausap ako ni Junior. Ate, hindi ka ba magbubukas ngayon? Magbubukas ako mamaya-maya. Bakit nagmamadali ka na naman? May lakad ka ba? Wala naman ate. Ako na lang ang maglilinis sa harap ng tindahan natin. Tinimpla na kita ng kape dyan ha. Parang hindi ka pa nakatulog kagabi. Nangingitim ang ilalim ng mga mata mo. Oh. Sige, bahala ka. Salamat. Ate, sorry pala sa pagsagot ko sa iyo kagabi ha.
Hindi ko naman sinasadya na sinabi sa'yo yun. Ayos lang yun. Basta wag mo nalang uulitin. Ate mo pa rin ako. Dapat may respeto ka pa rin sa akin. O sige na ate, magkape ka na dyan. Ako na magbubukas ng tindahan, pambawi ko sa'yo. Nakonsensya yata si Junior sa sagutan namin nung gabi, kaya malakas ang pambawi niya sa akin noon. Hinayaan ko na lamang siya ng mga oras na yon at inisip ko kung kailangan ko pa bang sabihin kay Junior ang nakita at nalaman ko nung gabi. Ayaw ko naman na lumaki siya doon sa baryo na may takot. Tama rin siya sa sinabi niya noon. Iba pa rin ang merong kaibigan. Ako kasi wala. Hindi ko alam kung anong tawag sa pag-uugali ko noon dahil hindi ako mahilig makipagkaibigan. Natroma yata ako kay nanay na tulad ng kaibigan ay baka iwanan din ako. Oh, Monica, nasaan yung kapatid mo? Nasa labas po, Lola. Ang aga niyo naman po magising. Anong maaga? Anong oras na nga ako nakabangon dahil napuyat ako sa iyo kagabi? Lola, sa tingin niyo po, kailangan po ba nating sabihin kay Junior ang tungkol sa nakita ko kagabi? Ikaw, nasa iyo ang desisyon kung gusto mo bang sabihin sa kanya. Ano pong sasabihin niyo sa akin? Nandyan ka pala, Junior. Tapos ka na ba sa tindahan? Hindi po ate. May naghahanap kasi kay Lola dun sa labas, kaya pumasok ako. Sino ba yun, Apo? Ano pong dapat yung sabihin sa akin? Ano kasi, Sige na, Apo, sabihin mo na kay Junior. Lalabas muna ako para tignan ang naghahanap sa akin. sige po, Lola. Lumabas na si Lola at kami na lang dalawa ang naiwan doon sa kusina. Umupo na rin si Junior para makinig sa akin at nang nalaman niya ang katotohanan ay halata sa mukha niya ang pagkabigla at takot. Hindi ko na rin sinabi sa kanya na ayaw ni nanay doon sa baryo kaya rin siya umalis. Totoo ba yan ate? Nakita mo talaga? Oo, kagabi, mabuti na lang tinawag ako ni Lola. Kaya lumayo yung nilalang na yun. Parang isang malaking paniki yun. Alam mo ate, nung nakita mo kami kahapon ni Jan dyan sa madilim na iskinita, may kinukwento rin siya sa akin. Tinatawanan ko nga lang siya dahil ang akala ko guni-guni niya lang. O bakit? Anong kwento niya sa'yo? Ayun nga ate, may sumusunod daw sa kanyang nakakatakot na anino tuwing gabi. Sinabihan niya rin ako na wag nang lumabas-labas ng gabi na. Bakit nasa madilim na iskinita pa kayo nag-uusap? May inaabangan raw siya. Hindi ko na naintindihan kung ano yun hanggang sa nakita na kitang tumatakbo. Bakit ka nga pala tumatakbo nung gabi? Parang nakakita ka ng multo Tulad ng kwento ng kaibigan mo, may nakita rin akong anino sa barangay court kagabi at yung kwento ko sa'yo ngayon tungkol sa puno. Totoo palang aswang ate, no? Kahit ako hindi makapaniwala na may ganun pala. Ang alam ko lang kwento-kwento ng matatanda lang yun. Nag-uumpisa na kaming magbukas ng tindahan noon pero si Lola ay abala sa ginagawa niyang bibingka. Order daw yun ng kausap niya kanina sa labas at kukuhain nung hapon na yun. Tinanggihan din naman ako ni Lola na tulungan siya kaya nasa tindahan na lang ako nung oras na yon. Si Junior naman ay nasa loob ng bahay para mag-aral dahil meron na siyang pasok kinabukasan. Sa di kalayuan, narinig ko ang mga taong dumaan sa amin na may natagpo ang patay na batang lalaki sa tubuhan. Karumal-dumal daw ang gumawa sa batang yun. Hindi ko napigilan ang sarili ko na sundan ng taong nag-uusap noon hanggang sa nakarating kami sa tubuhan. Nakahandusay ang katawan ng bata. Nakabukas ang tiyan niya at walang laman loob. Ang mukha niya ay puro kalmot na parang kalmot ng malaking pusa. Napansin ko rin doon si Janjan na nag-uusisa sa mga taong nagkukumpulan. Nagtamang tingin namin kaya nilapitan ko na rin siya. O Janjan, ang aga-aga nandito ka na. Anong ginagawa mo rito? Ate, andyan po pala kayo. Tinitingnan ko lang po yung balita sa kanto na may natagpuang patay dito sa tubuan. Totoo pala ate. Oo nga Narinig ko lang din sa dalawang babae na nag-uusap kaya sinundan ko lang. Ano raw ang sabi ng kapitan kung ano yung pumatay sa bata? Ganun pa rin po ate.
Baka isang malaking hayop raw yung gumawa nito eh. Ganyan lang naman ang sinasabi nila kapag may natatagpuang patay dito sa baryo natin. Hindi kaya tao ang may gawa niyan? Baka binibenta nila yung laman loob ng bata. Pwede rin naman pong ganun, pero bakit may malaking kalmot sa mukha pati na rin dun sa tiyan niya? Jan, naniniwala ka ba sa aswang? Ha? Bakit to ate? Kasi may naikwento sa akin si Junior kagabi tungkol sa pinag-usapan niyo sa iskinita. Kagabi kasi may nakita akong malaking anino, kaya nakita niyo akong tumatakbo palayo sa barangay court. Opo ate. Naniniwala po ako sa ganyan. Kaya sinasabihan ko si Junior na huwag magpapagabi sa Dani dahil baka mapano siya. Sa tingin mo, aswang ba yung may gawa sa batang yan? Paano niyo po nasabi ate? Kasi yung nakita ko rin kagabi, may mahahabang kuko. Tingnan mo may kalmot yung bata. Siguro nga po ate, pero wala naman po maniniwala sa atin eh. Kahit yung barangay captain natin. Sa bagay, tama ka. Pagkatapos naming mag-usap ni Janjan, ay umalis na rin ako. Nandun na rin kasi ang magulang ng bata at may dumating na din na pulis ng bayan. Nang makabalik na ako sa tindahan noon, ay abala pa rin si Lola sa kanyang ginagawa. Maraming order yata ang gagawin niya, kaya nilapitan ko na siya at pinilit na tulungan siya. Sakto din na konti lang ang customer namin dahil ang mga tao ay nakikiusisa sa batang natagpo ang patay. Lola, tulungan na kita para mabilis kang matapos. Ayos lang ako dito, Apo. Bantayan mo na lang muna ang tindahan natin. Naku Lola, wala pong bumibili sa atin dahil yung mga tao nandun sa tubuhan. Meron po kasing natagpo ang patay na bata dun eh. Nakakaawa nga po, Wala nang laman loob. Ha? Walang laman loob? Opo Lola, may malaking kalmot din po sa muka at katawan. Nako, ay baka aswang ang may gawa nun. Talaga Lola? Paano niyo po nasabi? Kadalasan sa mga aswang, ang kinakain nila ay mga laman loob at dugo ng tao. Sabi na nga po aswang ang may gawa nun. Bakit ang kapitan natin sinasabi na malaking hayop raw? Kada may matatagpuan na ganong patay yun ang lagi niyang sinasabi. Kasi hindi naman sila naniniwala sa aswang. Mabuti na lang nakita kagabi, baka ikaw ang ginawa niyang merienda. Lola naman, nagawa pa magbiro. Natapos na kami ni Lola sa paggawa ng espesyal na order. Napakarami ng ginawa niyang bibingka. 50 piraso. Nagulat na lang ako noon nang hindi tumambay sa labasan si Junior. Abay, marunong naman palang makinig at talagang nakipagtalo pa sa akin nung isang gabi. Pakagat na ang dilim noon at kinuha na ang espesyal na order, hindi ko nakita kung sino ang kumuha noon dahil sakop na sakop ang buong mukha niya ng salakot. Si Junior din ang nag-abot ng 5 plastic doon sa lalaki. Napansin ko rin na nagmamadaling umalis yun pagkakuha niya ng plastic. Hindi man lang nagbayad. Lola, bayad na ho ba yung espesyal na order? Oo, Apo. Kaninang umaga pa bayad. Bakit, Apo? Kaya po pala hindi na nagbayad. Kinuha na po pala ng lalaki kanina, Okay, sige, Apo. Magsarado na kayo ngayon para maaga makapagpahinga, lalo na si Junior. May eskwela pa naman siya bukas. Sige po kami na po ang bahala sa labas. Magpahinga na rin po kayo dyan. Abala na kami ni Junior maglinis doon sa tindahan. Pasado 7:00 pa lang ay naubos na ang paninda namin. Habang naglilinis kami noon ay nakaramdam kami ng malamig na hangin kasabay nito ang mahinang kaluskos sa bandang kanan na may damuhan. Pareho kaming napatingin ni Junior doon sa lugar na yon pero nagulat na lang kami nang may nagsalitang matandang babae sa likuran namin. Nagkatinginan kami ni Junior nang naamoy namin ang masangsang niyang baho. Amoy bulok na karne yun. Mga ilang sandali ang nakalipas, nagsalita siya at bumili ng bibingka. Sinabi ko na ubos na ang paninda namin kaya hindi siya kumibo, pero itinuro niya ang isang palayok na umuusok. Sigurado ako na wala ng laman yun kanina. Nang inabot ko na ang isang balot ng bibingka,
ay binigay niya na rin ang bayad kaya nahawakan ko ang kamay niyang sinlamig ng yelo. Dali-dali na kaming nagligpit ni Junior noon pero bago namin maisara ang tindahan, napatingin ako sa binayad niya kanina. Hindi yun pera kundi isang tuyong dahon at nangungulubot sa daliri ng tao na may suot na singsing. Parehas kaming napatakbo ni Junior sa loob ng bahay. Ate, ano yun? Bakit may daliri doon? Hindi ko rin alam. Ngayon ko lang din nakita ang matandang babae na yun. Tara na ate, sabihin natin kay Lola. Sige, tara, akyat na tayo sa taas. Nang nakakyat na kami ni Junior sa kwarto ni Lola, ay sinalubong kami ng nakabibinging katahimikan. Pagbukas ko ng ilaw ay tumambad sa amin ang hindi namin malilimutang tanawin. Nakahiga si Lola sa kanyang higaan, ngunit ang kanyang itsura ay malayo sa taong payapang natutulog. Ang kanyang mga mata ay nakadilat at ang kanyang balat ay naging kulay ube. Nakabukas rin ng bahagya ang kanyang bibig at may lumalabas na berding likido doon. Kagad na tumawag si Junior ng mga kapitbahay para tulungan kami na madala sa ospital si Lola. Pero nung nasa ospital na kami, ay huli na ang lahat. Sinabi-sabi ng doktor na dead on arrival na si Lola. Napagdesisyonan na lang namin ni Junior na tanggapin na lang dahil sa katandaan ni Lola at para hindi na rin siya mahirapan pa. Hayaan mo, bunso. Kahit na wala na si Lola, nandito naman ako para magtulungan tayo sa lahat ng bagay. Ate, kaya ba natin kahit wala na si Lola? Kailangan nating kayanin para kay Lola. Hindi naman kita pababayaan. Ate, paano namatay si Lola? Malakas naman siya kanina, di ba? Hindi ko rin alam ang dahilan eh. Hintayin na lang natin ang sasabihin ng doktor. Lumipas ang isang araw ay nakausap na namin ng doktor noon. Ang ikinamatay daw ni Lola ay malubhang sakit sa atay. Sinabi rin ng doktor na kung ang apdo ay umakyat mula sa bituka patungong tiyan at lalamunan ay posibleng may lumabas na berting likido. Dahil sa sinabi sa amin ay parehas na lang namin tinanggap ni Junior. Marahil na rin sa katandaan ni Lola at walang regular na check-up. Nailibing na namin si Lola makalipas ang 3 araw ng kanyang burol noon. Hindi na namin pinatagal dahil napalaki na kami ng gastos noon. Naisarado ng ilang araw din ang tindahan namin, bukod pa doon ay naubos na rin ang inipon namin. Kailangan na nating magbukas ng tindahan bukas para may panggastos tayo sa bahay. Ate, kakalibing lang ni Lola. Kaya mo na ba? Kailangan nating kayanin dahil parehas tayong magugutom kapag nagpadala tayo sa lungkot. Naalala mo ba nung bago namatay si Lola? May ali na bumili sa atin, di ba? Oo nga, hindi na natin nasabi yun kay Lola dahil sakto ang pagkawala niya sa atin noon. Naalala ko yung itsura ng singsing na ibinayad sa atin eh. Di ba ganun ang singsing ni Lola? Hindi nga eh. Hindi naman natin tinanggal dyan sa harapan yun pero bakit nawala na? Oo ate, hindi naman natin ginalaw yun di ba kasi dapat sasabihin natin kay Lola? Nagmadali akong pumunta sa tindahan at hinanap ang singsing na yon, ngunit binaligtad ko na ang tindahan ay wala doon ang singsing. Tanging ang tuyong dahon na lang ang naiwan doon. Ate, nakita mo ba? Paano naman mawawala yun? Nakakandado bang tindahan nung pumasok ka? Oo, heto nga ang susi sa bulsa ko eh. Nakasarado ang tindahan kanina. Saan naman kaya mapupunta yun? Habang abala kami maghanap ni Junior ng singsing ay napadaan si Janjan sa tindahan. Akala niya ay nagbukas kami ng tindahan noon at gusto pa kaming tulungan. O ate, magbubukas na ho kayo? Hindi pa, may hinahanap lang kami. May hinahanap kaming singsing. Naalala mo ba tol yung kinuwento ko sa'yo ng burol ni Lola bago siya namatay? Oo, bakit tol? Ayun ba hinahanap nyo? Oo tol, kaso hindi namin makita eh. Iniwan lang namin dyan eh pero biglang nawala. Tol, hindi kaya naengkanto kayo ni ate mo? Engkanto? Paano mo nasabi? Kasi biglang nawala, di ba? Baka binigyan lang kayo ng Maika para mapaniwala sa gusto niyang maipakita sa inyo. Pero wala naman talagang ganun.
Teka, hindi ko maintindihan. Kasi ang singsing na yon ay kaparehas ng singsing na suot-suot ni Lola. Sandali lang, hahanapin ko ang litrato ni Lola na suot yun at ipapakita ko sa'yo. Sa sandaling oras na yon ay hingal na ako, Kabanong. Tumakbo naman agad ako sa kwarto ni Lola para hanapin ang larawan niya na suot ang singsing na yon. Ang larawan na yon ay litrato naming tatlo habang yakap niya si Junior at hawak niya naman ang pisngi ko. Nang nakita ko ang litrato ay nagmadali na din akong bumaba para may pakita yon kay Janjan. Ito oh, ganito yung singsing na binahayad sa amin. Ganito ang suot na singsing ni Lola, di ba? Oo, tama. Yan nga yun. Kaparehas lang. Ha? Ganyan ang singsing ng lolo mo? Oo, ganyan nga tol. Yan ang hinahanap namin na singsing. Sa totoo lang, may kaunti akong kalaman sa mga ibang nilalang. Ang singsing na suot ni lola mo ay singsing na gawa ng isang mangkukulam. Isang mangkukulam na malawak ang kalaman sa mga spell ang makakagawa niyan. Teka, isa-isa lang. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin ng singsing na yan ay gawa ng isang mangkukulam. Kadalasan, ginagamit yan ng mga aswang para hindi sila mag-anyong aswang at hindi sila mauhaw sa mga dugo at laman loob ng tao. Ibig sabihin, aswang si Lola? Oo, isang aswang na gustong maging tao. Paano mo naman nalaman yan, tol? May lahi ka bang aswang o mangkukulam? Wala naman. Nabasa ko lang yan sa lumang aklat ni tatay. Ibig bang sabihin, mga aswang din kayo? Ha? Bakit? Hindi naman kami aswang, no? Tao kami. Kung ang lola nyo ay aswang, paniguradong may lahi kayong aswang, ganun yun. Hindi naman namin kadugo si Lola. Ampun niya lang si nanay. Ay, mabuti naman. Saka, hindi na ako nagulat. Hindi ako nakabaliktad sa mga mata nyo eh. Gusto ko lang malaman kung alam nyo ba na aswang talaga ang lola nyo. Anong hindi nakabaliktad? Anong ibig mo sabihin? Kapag nakipag-usap ka sa isang aswang, ang makikita mong refleksyon sa mga mata niya ang sarili mo pero nakabaliktad ka. Naging palaisipan sa akin ang sinabi ni Janjan noon. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko, Kabanong, dahil hindi naman masamang tao si Lola at sa katunayan napakabuti niya doon sa komunidad. Marami din siyang tinulungan lalo na kapag sa pinansyal kaya kahit pang sarili niya ay hindi niya na matuunan ng pansin. Nagpaalam na rin si Janjan sa amin dahil may gagawin pa raw siya sa kanila. Umakyat na ako sa kwarto para matulog. Pagod na ang isip ko kakahanap sa nawawalang singsing. Bago ko pa man mahawakan ng doorknob ay may napansin akong kumislap sa dulo ng pasilyo kaya nilapitan ko kagad yon. Akala ko singsing na pero laking gulat ko nang mahawakan ko'y 1 piso. Biglang humangin ng malakas noon mula sa nakasaradong bintana. Sa isang iglap, naramdaman kong parang humaba ang baryang hawak ko. Hindi na yun bilog. Pagtingin ko sa palad ko, nanindig ang balahibo ko sa buong katawan dahil ang barya ay naging isang putol na daliri. Napasigaw ako at tumakbo pababa ng hagdan. O ate, napano ka? Anong nangyari sa'yo? Yung putol na daliri nasa taas. Anong ibig mo sabihin? Putol na daliri? Yung nakarang araw, ganun ba yung itsura nun? Oo. Binapansin kasi akong kumikinang sa pasilyo sa itaas. Akala ko yung singsing na yun pero pagpulot ko piso tapos unti-unting naging daliri. Teka, pupuntahan ko. Titingnan ko kung daliri nga ba yun. Huwag mo na hanapin. Baka masamang elemento yun. Ayoko may mangyaring masama pa sa'yo. Ate, ako lalaki dito. Kailangan ko maging matapang dahil tayong dalawa lang ang magkasangga. Hindi ko na sinamahan si Junior paakyat sa itaas dahil sa takot na naramdaman ko noon, Kabanong. Ilang minuto lang ang nagdaan nang bumaba si Junior. Nakakunot ang dalawa niyang kilay at lumapit sa akin. Nabigla na lang ako nang bigla niyang hinawakan ng balikat ko ng napakahigpit, yung tipong bumaon ng kanyang mga kuko sa balat ko. Dahan-dahan naman siyang ngumiti pero ang kanyang bibig ay bumukas ng mas malawak kaysa sa normal na tao.
Naamoy ko ang malansang amoy ng sariwang dugo sa kanyang bibig. Napatingin naman ako sa kamay niya hanggang sa napatras ako noon dahil humaba at naging matulis sa mga kuko niya. Nanginig na ang katawan ko nung oras na yon, Kabanong, hanggang sa narinig ko ang boses ni Junior na galing sa itaas at sinabihan ako na aswang ang kaharap ko. Gusto ko sanang lumabas ng bahay noon kaso naiwan ang kapatid ko sa itaas. Mabuti na lang dumating si Janjan mula sa likuran ko at mabilis na dumiretso sa aswang. Tinusok niya naman ng balisong ang dibdib ng aswang. Hindi ko akalain na may talento pala si Janjan sa pagpatay ng aswang. Ayos ko lang? Nasaan si Junior? Hindi kami okay. Hindi ako okay. Ano ba yun? Ano yung nilalang na yun? Aswang ba yun? Oo, aswang yun. Ganun ang itsura nila. Kung hindi ka nakali sa posisyon mo kanina, malamang kinain ka na niya. Teka, nasaan na nga ba si Junior? Nasa itaas siya. Doon galing ang aswang kanina. Ginaya niya lang si Junior. Isang kakayahan ng aswang yun. Ang manggaya ng tao para makapambiktima sila. Ang tagal kong hinintay itong pagkakataon nito kaya hindi ko na sinayang ang mga sandali. Anong ibig mong sabihin? Kanina, habang magkausap tayo, may napansin akong malaking anino dyan sa puno nyo. Alam kong hindi aatake yun habang nandito ako dahil kilala niya ang isang katulad ko. Kaya umalis muna ako sandali at hinintay ang pagkakataon na makaharap mo siya para matuluyan ko na siya. Isang katulad mo? Bakit? Ano ka ba? Ang pamilya ko ay isang manunugis ng aswang. Kaya kinaibigan ko si Junior dahil matagal ko nang alam na aswang ang lola ninyo. Inoobserbahan ko ang lola nyo at napatunayan ko na mabuti siyang aswang. Kaya hindi ko siya pinatay. Pero ang kaharap mo kanina, hayok sa laman, isang masamang aswang. Sila ang mga dapat na patayin. Ano? Matagal mo nang alam pero hindi mo sa amin sinabi yun? Pasensya ka na, Ate Monica. Ha? Ginawa ko lang yun para protektahan kayo at ang lola mo. May narinig kaming ingay sa taas pero ang ingay na yun ay galing na kay Junior. Nang nakakyat kami sa itaas ay nakita ko ang kapatid ko na nakasandal sa dingding at may malaking kalmot sa braso. Mabuti na lang hindi kanya kinain. Ayun lang ba sugat mo? Bunso, ayos ka lang ba? Masakit ba? Kailangan mo lagyan itong langis para hindi maging maluba sugat mo. Salamat, Tol. Bakit kaya hindi niya ako kinain Ako ang nasa itaas. Hindi ka pa magpasalamat na buhay ka. Dahil yan sa ibinigay kong bracelet sa'yo. Hindi ka niya basta-basta makakain kapag suot mo yan. Para sa naman yan? Proteksyon mo yan sa mga masamang nilalang. Parehas tayong may ganyan. Saan mo nakuha yan? Galing yan sa pamilya ko. May proteksyon talaga kami para hindi kami basta-basta masasaktan ng mga aswang. Pero hindi porkit may suot kang proteksyon hindi ka na masasaktan ha. Kadalasan, ang kaya lang ng mga suot natin na proteksyon ay mga mahina lang ng mga aswang. Katulad ng umatake sa inyo kanina. Hindi pa rin pala ligtas kahit na may suot kang proteksyon? Ang mahalaga ay wala kang maprotektahan sa mahinang nilalang. Kung sakali mang sumugod ulit sa iyo yung aswang, maaari kang hindi masaktan. Bukod sa baliktad na refleksyon sa mata, ano pang paraan para malaman na aswang ang kaharap namin? Itong langis na ito. Ito ang pangunahing gamit namin sa pagtukoy kung aswang ba ang kaharap namin. Kapag itong langis ay kumulo sa loob ng botelya, ang ibig sabihin nun aswang yun. Naliwanagan na ako sa sinabi ni Janjan sa amin, Kabanong. Kailangan naming mag-ingat lalo na ang bahay namin ay walang proteksyon. Agad ko naman na pinabili si Junior ng maraming bawang sa bayan at asin. Ilalagay namin yon sa bawat bintana namin. Lumipas na ang ilang araw matapos ang insidente sa bahay, Kabanong. Nagbukas kami ulit ng tindahan noon. Unang araw ng pagbukas noon ay naubos pa ang mga paninda namin ngunit ilang araw na dumaan ay parang naging matumal ang bibingka namin. Nang namatay si Lola, ang natirang bibingka noon ay halos kalahati sa paninda namin. Kaya napilitan akong maglako ng natirang bibingka tuwing hapon. Ate, samahan na kita para may katulong ka sa pagbubuhat niyan. Sigurado ka ba? Wala ka bang assignment? Wala, ate.
Ginawa ko na sa school para lang matulungan naman kita sa paglalako niyan. O sige pala, mabuti naman at may kasama ako. Natatakot din kasi ako dumaan dun papunta sa kabilang sityo. Bakit naman ate? Parang pakiramdam ko may palaging nakamasid sa akin doon. Dapat lagi mong suot yung bracelet mo ate. Oo, palagi ko naman suot yun. Mabuti na lang at may kaibigan kang may alam sa mga aswang o masamang elemento. Kung wala din tayong naging kaalaman doon, baka matagal na nating kapiling si Lola. Kaya nga, mabait din naman si Janjan. Kahit na nung una niyang pakay sa atin si Lola. Naging mabuti din naman siyang kaibigan. O siya, tara na, lumabas na tayo. Baka abutan pa tayo ng gabi sa daanan. Nagsimula na kami maglako ni Junior ng bibingka sa baryo namin, Kabanong. Hindi na kami nagbukas ng tindahan noon dahil naging matumal ang bentahan. Mas maigi na ang lumapit sa mga mamimili kaysa maghintay sa wala. Malapit nang lumubog ang araw kaya malakas na rin ang sigaw ni Junior habang hawak niya ang basket. Nakarating kami sa dulo ng kalsada malapit sa puno ng balete. May nakita kaming isang matandang babae na nakaupo doon sa tapat ng lumang dampa. Nakayuko siya ng oras na yon at ang mahabang puting buhok niya ang nagtakip sa kanya mukha. Ate, may matanda doon Sa tingin mo ba bibili siya sa atin? Hindi ko alam pero gusto mo lapitan natin para alokin? Pwede naman ate, halos walang bumibili sa atin May natira pa tayong 5 piraso ng bibingka dito. Nang lumapit na kami sa matanda, ay inalok naman siya ni Junior ng paninda namin. Hindi siya sumagot pero narinig namin ang isang kakaibang tunog na parang tik-tik ng ibon na nanggagaling sa lalamunan niya. Kasabay noon ay ang pagkulo ng langis sa loob ng basket na dala ni Junior kaya hinaltak ko si Junior palayo sa matandang babae. Kumapal ang pisngi ko nang nakita ko mga mata niya. Kulay dilaw yon at parang nagniningning sa gabi. Biglang umihip ng malakas ang hangin kaya naamoy namin ang malansang amoy na matanda. Nang napatingin naman ako sa kanyang paanan, napansin ko na wala siyang anino pero nakita ko ang mga kuko niya na mabilis na humaba at kasing talas yun ng itak. Junior, takbo! Aswang yan! Hindi pa kami nakakalayo noon ay nakarinig kami ng malakas na pagaspas ng pakpak sa itaas. Paglingon namin ni Junior ay tumambad ang kalahating itaas ng katawan ng matandang babae na lumipad na at ang kalahating ibaba ng katawan niya ay naiwang nakatayo sa tapat ng dampa. Habang kumukulo-kulo pa ang mga bitukan niya doon. Hingal na hingal kami ni Junior habang tumatakbo sa madilim na sagingan noon. Ate, naririnig mo ba yun? Ituloy mo lang ang pagtakbo hanggang sa makarating tayo sa mga kabahayan. Paniguradong lalayo yan pag nakita niya na maraming tao sa pupuntahan natin. Ate, napapagod na akong tumakbo. Nauubusan na rin ako ng hininga Iwanan mo na yung basket para hindi ka mahirapan tumakbo. Mas mahalaga ang buhay natin kaysa sa bibingka na tinitinda natin. Malapit na kami makarating sa mga kabahayan habang patuloy pa rin na naririnig namin ang pagaspas ng pakpak at ang mahinang tunog ng tiktik. Sinabi na sa amin yun ni Janjan na kapag ang tunog ay mahina, ang ibig sabihin nun ay malapit na ang aswang sa amin. Kaya naman mas bilisan ko pa ang takbo hanggang sa may nakita kaming malaking anino ang sumisingit sa itaas namin. At yun ang naging dahilan ng pagkakadapa namin. Mabilis naman kaming tumayo ni Junior at gumawa ng pabilog gamit ang asin. Pumasok kami ni Junior doon sa loob ng bilog. Ate, natatakot ako. Paano kung hindi to gumana? Kailangan lang nating manalig at magtiwala. Saka isa to sa sinabi ni Janjan na kinatatakutan ng aswang. Kaya kailangan nating subukan kaysa wala tayong gawin. Ate, parang nawala na yung tunog. Teka, huwag ka na muna lumabas. Huwag tayong pakampante. Baka bumalik pa yun. Paano kung hindi siya umalis dito at bantayan niya lang tayo? Magpahinga lang tayo rito at kailangan nating tumakbo muli ng mabilis mamaya. Mga ilang minuto lang ang lumipas nang lumapag ang aswang sa harapan namin na hindi na taong mukha ng nilalang nakaharap namin. Isang nakakatakot na nilalang.
Ang kanyang bibig ay punong-puno ng matulis na ngipin at ang kanyang dila ay parang mahabang karayom na lumalabas-pasok sa kanyang bibig. Sinubukan niyang humakbang palapit sa amin, ngunit nang tumama ang paa niya sa linya ng asin ay umusok yun na parang napapaso sa nagbabagang bakal. Tumili siya ng isang nakakangilong tunog na yumanig sa mga puno ng saging sa paligid. Lumipad siyang muli at paikot-ikot siya sa amin na parang naghihintay na kami ay lumabas sa bilog na asin. Kailangan nating makabalik sa kalahati niyang katawan. Oo nga ate, alam ko na yung nasa isip mo. Marami pa ba yung asin na dala natin? Siguro ayos na to. Ang mahalaga, malagyan natin ng asin ang kalahating katawan niya. Ako na lang ang tatakbo ate, at ikaw sa likod ka lang. Kapag lumapit ang aswang, sabuyan mo ng asin baka sakaling lumayo sa atin. Naghintay pa kami ng ilang pang mga oras para makapagplano ng maayos noon, Kabanong. Inabot kami ng kadiliman sa sagingan noon. Nang magkaroon na kami ng tamang lakas para gawin ang plinano namin, ay sabay kaming tumakbo palayo sa ginawa naming bilog na asin. Inihanda ko na rin ang asin na pantaboy ng aswang kung sakaling habulin niya kami. Malapit na kami sa kalahating katawan ng aswang hanggang sa narinig namin ang malakas na kaluskos sa gilid ng mga puno. Naging alerto kami ni Junior pero hindi kami nagpaapekto sa takot. Kailangan namin puksain ang nilalang na yon. Nang makarating kami sa kalahating katawan, kagad ko na binuhos ang natitirang asin sa nanginginig niyang mga bituka. Nakarinig kami ng malakas na alingaw-ngaw sa di kalayuan sa amin, hanggang sa lumapit ang aswang sa katawan niya at namilipit sa sakit. Ang bawat pagdaing niya ay parang kulog na nagwasak sa katahimikan ng gabi. Sa huling pagkakataon ay nag-ipon pa ng lakas ang aswang upang sumugod, pero bago pa man niya kami malapitan ay tuluyan ng nanuyot at naging abo ang kalahating katawan niya. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa habang unti-unti naman siyang nasusunog na parang dinadala sa impyerno. Isang huling nakabibinging tili ang kumawala sa kanyang lalamunan hanggang sa tuluyan na siyang naging abo. Pagod, nanginginig, ngunit ligtas naman kami sa nilalang na yon. Hawak kaming tumayo ni Junior at pinagmasdan ng pasikat na araw galing sa silangan. Nagtagumpay tayo, Junior. Tapos na. Patay na ang aswang. Oo nga ate, mabuti na lang at gumana ang plano natin. Ligtas tayo pareho. Tara na, umuwi na tayo. Pasikat na ang araw. Wala nang gagambala pa sa atin. Huwag na tayo ulit magpunta doon ate ah. Nakakatakot ang lugar na yun. Pagkarating namin sa bahay ay dumiretso na kami sa kwarto. Sobrang pagod at antok ang naramdaman ko ng mga oras na yon, Kabanong. Nagising na lang ako ng tanghali dahil sa ingay na nanggagaling sa kusina namin noon. Pagkababa ko ay nakita ko si Junior na nagluluto at napakalakas ng apoy. Napansin ko rin ang mga luto niyang itlog at hotdog na sunog. Kaya pala siya sumigaw ay dahil natalsikan siya ng mantika galing sa pritong tilapia. Bakit nagluluto ka? Hindi ka ba natulog? Natulog na ako ate pero sandali lang. Gusto lang sana kitang pagsilbihan katulad ng ginagawa mo sa amin ni Lola. Ate, natakot ako kagabi. Akala ko huling beses na natin na magkakasama kagabi. Ayaw kong mawala ka o parehas tayong mawala. Hindi naman mangyayari yon, bunso eh. Maging malakas lang tayo palagi. Saka hindi ka pababayaan ni ate, ha? Ate, sorry kung makulit ako nung buhay pa si Lola. Ano ka ba, bunso? Wala na yun. Sige na, kainin na natin yung niluto mo. Maya-maya pa'y may narinig kaming malakas na katok galing sa pintuan. Ako na ang nag-ayos sa pagkainan at si Junior na ang nagbukas ng pinto. Narinig ko naman ang boses ni Janjan kaya dinagdagan ko na ang plato na hinahain ko. Narinig ko kasing naghihiyaw si Junior dito sa loob kanina kaya napakatok ako ng pinto. Ay nako, natalsikan lang yun ng mantika. Parang bading ano? Ate naman, masakit kaya? Saka kanina pa ako nagluluto dito eh. Natalsik-talsikan ako ng mantika doon sa piniprito ko. Naiinis pa ako dahil dumidikit sa kawali. Eh kasi, nilagay mo yata nang hindi pa nagiinit ang mantika. Eh talagang didikit yan. Pati yung pritong tilapia mo. Prito ba yan?
Bakit durug-durug na? Akala ko naman na paano na kayo dito sa loob eh. Wala namang gumagambala sa inyo dito. Kumusta tulog nyo? Dito walang nangaabala. Pero kagabi sa sagingan meron. Sobrang tapang ni ate kagabi. Napatay niya yung aswang. Ha? Bakit? Ano nangyari sa inyo? Suot nyo ba yung bracelet na binigay ko? Oo, suot namin. Kaya lang, kakaibang nilalang ang nakita namin kagabi. Nahati yung kalahating katawan niya. Yung itaas na bahagi, nagkaroon ng malaking pakpak. Manananggal ang tawag doon. Mabuti na lang nakaligtas kayo. Anong ginawa nyo? Nagbaon ba kayo ng asin at bawang? Ginamitan lang namin ng asin kasi naiwan ko yung bawang dito sa kusina eh. Pero gumana naman kahit yung asin lang. Sa totoo lang, naging lakas ko lang din itong kapatid ko eh. Ang gusto ko lang mangyari noon eh mailigtas siya. Salamat ate Hindi mo ako pinabayaan. Sa susunod, bibigyan ko kayo ng punyal. Gawa sa silver yun. Isa sa kainaan ng mga aswang. Maaari mong gamitin yun para itusok sa puso nila. Ayun ba yung ginamit mo nung nakaraang araw? Yung may gumaya sa inyo ni Junior? Oo, tama ka. Ayun nga ang ginagamit ko. Pero may isang pares pa ako sa bahay. Ibibigay ko na lang sa inyo yun. Pero bago nyo gamitin sa aswang, ikaskas nyo yung katas ng bawang dun. Marami ka na bang napatay ng mga aswang? Sa totoo lang, kaunti lang. Kasi nahihirapan akong tukuyin ng mga aswang. Lalo na may paraan sila kung paano ang mag-anyong tao. Baka isa sa kapangyarihan nila yung maging anyong tao. Sabi ng tatay ko, noon daw ang itsura ng aswang hindi katulad natin. Para silang halimaw at ganun ang klase na makakaharap mo. Mahilig din silang magtago sa dilim. Ibig mo bang sabihin, maraming aswang dito sa baryo natin? Sabi ng tatay ko noon marami silang napatay na aswang. Ngayon kasi, napakabihira lang ng napapatay ko. Siguro itong taon na to, wala pang 10 yung napatay ko. Marami akong naging kaalaman tungkol sa aswang dahil kay Janjan. Mabuti na lang may kaibigan si Junior na katulad ni Janjan. Lumipas ang isang araw ay nakita ko ang sulat ni Lola sa kusina. Nakaipit yon sa lagayan ng mga toyo. Ang nakasulat doon ay kung paano ang paggawa ng espesyal na bibingka. Binasa ko naman yon at napag-alaman ko na kulang pala ang sangkap na nilalahok ko sa bibingka. Kaya siguro walang bumibili sa akin noon at dahil hindi kasing lasa ng bibingka ni Lola ang luto ko. Ipinapaubos ko na lang sa tindahan ang natira pa naming paninda kaninang umaga. Makalipas ang 2 oras, wala nang dumadaan sa tindahan namin kaya napagpasyan ko ng ilako na lang yon sa dadaanan ko papunta kina Aling Maria. Junior, pupunta muna ako kay Aling Maria. Dito ka na muna at mag-aral ka na din. Bakit ate? Anong gagawin mo kay Aling Maria? Naaalala ko na kung ano ang tamang sangkap ng bibingka ni Lola. Talaga ate? Ano naman yun? Yung likido na binibigay ni Aling Maria. Kaya kailangan makahingi ako ng ganun para bumalik sa pagiging patok ang bibingka natin. O sige ate, samahan na kita papunta sa kanila. Hindi na, Junior. Kaya ko na mag-isang pumunta doon. Dito ka na lang para makapag-aral ka. Lumabas na ako ng bahay. Pasado 1:00 na at nakatirik na ang araw. Bitbit ko rin ang maliit na basket na may lamang 5 piraso ng bibingka na baka sakaling may bumili habang naglalakad ako. Tahimik lang ang dinaraanan ko papunta kina Aling Maria. Dire-diretso lang ang paglalakad ko noon kaya mabilis ako nakarating sa kanila. Isang katok ko pa lang noon ay pinagbuksan niya na kagad ako ng pinto. O iha, napadalaw ka dito. Kumusta naman kayo sa bahay nyo? Hihingi ho sana ako ng likido na binibigay nyo kay Lola. Kailangan ko po kasi yun para bumalik ang malagong benta namin ng bibingka. Oo. Nagtataka nga ako dahil ang tagal mo bago makapunta rito. Ayos ka lang ba sa bahay nyo? Marami din po kasi nangyari simula po nang nawala si Lola. Pero kinakaya naman po namin ni Junior kahit kaming 2 na lang po. Mabuti naman kung ganon. Magandang balita yan para sa lola mo. Alam ko, binabantayan ka lang ni lola mo palagi. Aling Maria, maaari niyo ho bang ituro sa akin ang paggawa nitong likido niyo para hindi ko na kayo aabalahin?
Ayos lang kahit ako na ang maggawa niyan. Si lola mo gusto din matutunan yan pero sabi ko ako na ang bahala. Hindi naman kayo abala sa akin. Naku, salamat ho. Kasama po kasi ang likido nyo sa secret recipe ni Lola Kaya kailangan ko po yan kasi matumal na sa tindahan namin ngayon. Lalo na nalaman ng mga tao na wala na si Lola. Hayaan mo kapag ginamit mo ang likido na yan, lalapit ulit ang mga customer nyo kapag naamoy nila ang mainit-init nyong bibingka. Sana nga po, Aling Maria. Salamat po pala dito sa botelya nyo. Sa inyo na lang ho itong bibingka na dala ko kapalit po nito. Sige iha, ilagay mo na lang sa mesa. Una na po ako ha. Salamat po ulit. Tuluyan na akong umalis sa bahay ni Aling Maria. Inabot lang ako ng halos 30 minutos ng pakikipag-usap sa kanya noon. Mukhang nagmamadali din kasi siya ng mga oras na yon. At habang naglalakad ako, hindi ko maiwasan ang magpalinga-linga sa paligid. Doon kasi ang lugar ng panaginip kong may iyak ng sanggol. Bandang 3:00 na ng hapon nang ako'y nakauwi sa bahay. Kaagad na sinilip ko si Junior sa kanyang kwarto at nakita ko naman na mahimbing ang tulog niya. Sinimulan ko na rin ang pagbasa ulit ng recipe ni Lola. Inihanda ko na rin ang kagamitan para sa paggawa ko ng bibingka sa susunod na araw. Maaga kong nagising noon para pag-aralan ang tamang proseso ng bibingka. Nang bumaba na ako ay naabutan ko si Junior na nagkakape sa kusina. Ang aga mo nakatulog kagabi Marami ka ba na pag-aralan? Oo ate, gumana yung utak ko kagabi. Papasok ka ba ngayon? Ate, Sabado ngayon. Tutulungan na lang po kita sa tindahan mamaya. Oo nga pala. Hindi muna tayo magbubukas ng tindahan ngayon. Kailangan natin maglaku-lako muna para malaman ng mga tao na nagbalik na ang bibingka ni Lola. Mahirap pag naghintay lang tayo dito sa tindahan ng taong bibili sa atin. Ganun ba ate? Ay, siya nga pala. Ayos lang ba kung wag na tayo dumaan doon sa tapat ng dampa? Hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin makakalimutan yung nangyari doon O sige, hindi na lang tayo dadaan doon. Aabot din naman siguro doon ang balita na nagbalik na ang bibingka ni Lola. Pasensya ka na ate Ayos lang siguro na dumaan tayo doon kung kasama natin si Janjan kasi malawak ang kaalaman niya sa ganung nilalang Ayos lang naman sa akin kaso malaking abala yun kay Janjan. Ako na bahala kumausap sa kanya ate. Tinimplahan na rin ako ng kape ni Junior habang nagbabasa ako ng recipe noon. Nang matapos akong uminom ng kape, ay inumpisan ko na rin ang paggawa ng bibingka. Inabot ng 1.5 oras ang paggawa ko ng 30 bibingka noon. Nang mainit na ang lumang pugon ni Lola, ay saka ko naman isinalang ang mga bibingka na gawa ko. Pasado 8:00 na ng mga oras na yon kaya inilagay ko muna ang mga bibingka sa tindahan ko. Mga ilang minuto lang ay may namili na kagad sa amin ng 5 bibingka. Kaya naman napagdesisyonan ko na mamayang hapon na lang maglako dahil may mga bumibili na sa tindahan. Mamayang hapon na lang pala tayo maglako. Kung may matira man dito, ayun na lang ang ilako natin. Kaya nga ate, may mga bumibili na naman sa tindahan natin. Naamoy siguro nila yung bibingka na gawa mo. Ang hahaba pala ng mga ilong nila. Sana maubos din niya mga bibingka sa tindahan para hindi na tayo maglako mamaya ate, no? Bakit? Ayaw mo ba maglako? Hindi naman sa ganun ate. Natatakot pa rin kasi ako baka may mangyari na naman sa atin na masama. Kasama mo naman ako Hindi naman kita pababayaan. Pero sige, kung ayaw mo naman sumama mamaya, ayos lang. Dito ka na lang sa bahay. Hindi ate, sasamahan na kita. Ayaw ko rin naman na may mangyari sa iyo masama sa labas. Pagkaraan ng ilang oras, ay 10 na lang ang natira sa paninda namin. Wala na ring dumaraang tao sa lugar namin kaya naman pinasok ko na ang bibingka sa bahay para mailako ko na ng hapon. Masyado kasing maaga ang gising ko kaya naramdaman ko ang pagbigat ng talukap na mga mata ko. 3 oras akong nakatulog noon. Kahit mabigat pa ang diwa ko ay kailangan ko ng kumilos. 3:00 na ng hapon nang kami patungo na ni Junior sa kabilang sitio. Parang kakaiba ang timpla ng panahon noon dahil kahit na maliwanag man sa oras na yon, ang kulay naman ng langit ay madilaw.
Mabuti na lang ate, hindi tirik ang araw ngayon, no? Parang nakisama ang panahon sa atin. Kaya nga eh. Magdala kaya tayo ng payong. Baka umulan mamaya eh. Pwede naman ate, ilang bibingka na lang ba yung natira? May 10 pa nga na natira. Sayang naman to kung hindi natin mabebenta. Puhunan din natin yan. O sige pala ate, sasama na kita para mabilis tayo makauwi. Lagyan mo na rin pala yung basket ng dahon ng saging para matakpan naman at mapanatili ang init. Sige ate, ako na pong bahala dyan. O sige pala. Teka, dumaan na ba rito si Janjan? Di ba sabi niya bibigyan niya tayo ng punyal pangpatay sa aswang? Hindi pa siya dumadaan ate. Hindi ko pa nga siya napapansin simula kaninang umaga. O sige, hayaan mo na. Tara na pala para makauwi din tayo kaagad. Habang bitbit ni Junior ang basket na may lamang bibingka, tinahak namin ang masukal na shortcut patungo sa kabilang sityo. Ang daan ay napapalibutan ng matandang puno ng akasya. Sa kabilang banda ng puno ay may narinig kaming sumitsit kaya lumingong kami kaagad. Narinig mo yun, Junior? Oo ate, galing yata dun sa kabilang puno. Lalapitan ba natin o takbo na tayo? Astang tatakbo na sana kami ni Junior nang biglang lumabas ang lalaki sa likuran ng puno. Naalala ko ang suot niyang salakot at ang tindig niya. Narinig kong sambit ni Junior yon. Kung tama ba ang nasa isip ko, yun ang taong umorder kay Lola ng espesyal na order. Dahan-dahan siyang lumapit sa amin ng nakayuko at nagsalita. Ang bango niyan ah. Ayan ba yung bibingka ni Aling Purita? Sabi na nga ba kayo yun eh. Opo, mga apo po kami ni Aling Purita. Ah, oo. Naalala ko na kayo. Pabili nga ako ng isang bibingka. Huwag mo nang lagyan ng nyog. Ah, sige po. Ito po oh. 10 piso lang ho. Aba, ang sarap nito ah. Kalasa ng luto ni Aling Purita. Di ba patay na ang lola nyo? Sino nagluluto nito ngayon? Ako na ho. May iniwan si Lola na sulat. Recipe ho yun ng bibingka niya at bago rin siya pumanaw, na ituro niya rin sa akin ang tamang proseso ng paggawa ng bibingka. Ah, ganun ba? O sige, ilan na lang ang natitirang bibingka dyan? May 10 pa po dito sa basket eh. Naku Manong, ano po pala ang pangalan nyo? Berting na lang. Sige ho, Mang Berting. Bilhin nyo na yung natitira namin bibingka para makauwi na po kami sa bahay. Suki naman na siya ate. Sigurado ko na kaya niyang bilhin lahat ng yan. O siya sige, kukunin ko na lahat yan. Huwag mo na lang lagyan ng nyog ha. O eto, 100. Pasensya na ho kayo rito sa kapatid ko. Pero salamat na din po. Malaking tulong na rin sa amin para makauwi na rin ho kami. Ayos lang yan. Saka, kaibigan ko naman ng lola ninyo eh. Sa inyo na pala ako order ng ganitong bibingka dahil kuhang-kuha mo ang lasa ng bibingka ng lola mo eh. Malawak ang ngiti namin ni Junior nung binili ng lalaki yung mga paninda namin. Kaunti pa lang naman ang nailakad namin noon, kaya masaya kami na naubos kaagad. Mabilis naman na umalis ang lalaki pagkakuha niya ng mga bibingka. 2 balot ng plastik ang hawak niya, pero hindi panatag ang loob ko dahil hindi nagtama ang mga mata namin. Nakaharang kasi ang malaking salakot niya kaya hindi ko napansin ang mga mata niya. Habang naglalakad kami ni Junior ay bigla na lang kaming napatigil. May liwanag naman sa lugar na yon pero bakit ang lalaki na bumili sa amin ay naglalakad pero walang sumusunod na anino? Tiningnan ko ang anino namin ni Junior pero meron naman. Pansinin mo, Junior. Walang anino yung lalaki na bumili sa atin kanina oh. Oo nga no. Meron naman tayong anino. Bakit wala siya? Halika, sundan natin. Ate, wag na. Baka hindi pala tao yan. Hindi mo ba naamoy yung pera na inabot niya sa atin? Amoy malansang sariwang dugo. Naamoy ate pero hindi ko na masyadong pinansin para makabenta at makauwi na tayo. Baka kasi bawiin pa yung pera eh. Sundan na natin. Hindi ako mapanatag eh. Pero kung natatakot ka, ayos lang na umuwi ka na. Ate naman, baka mapahamak pa tayo eh. O sige na, ako na lang ang susunod sa kanya. Umuwi ka na pala.
Hindi na ate, sasamahan na kita. Tahimik kaming sumunod sa lalaki na bumili sa amin noon. Naiwan ko kasi ang langis na ibinigay ni Janjan kaya hindi ako mapanatag kung totoong tao ba ang kaharap namin o masamang nilalang. Ang bawat kaluskos ng tuyong dahon ay parang babala pero nanaigang kurisidad ko sa lalaking yun. Mabilis na naglakad si Mang Berting patungo sa dulo ng kakahuyan kung saan nakatira si Aling Maria. Teka lang, parang alam ko kung saan papunta ang lugar na ito ah. Saan ate? Kina Aling Maria, kaibigan ni Lola. Yung pinuntahan mo ba nung nakaraan para kumuha ng likido? Yung gagamitin mong sangkap para sa bibingka? Oo, tara sundan natin. Baka naman may iba siyang pupuntahan bukod kina Aling Maria. Nagtago kami sa likod ng malaking ugat ng puno nang biglang tumigil si Mang Berting sa tapat ng bahay ni Aling Maria. Lumabas si Aling Maria bitbit ang isang banga at ibinigay kay Mang Berting. May kalapitan din kami sa pwesto nila kaya malinaw ang pagkarinig namin sa usapan nila noon. Narito na ang bayad, Maria. Salamat sa bibingka ng matandang yon dahil sa kanya, malaya kaming nakakagala sa bayan ang hindi nasusunog ng araw. Hindi naging madali ang pagkuha ko ng itim na likido na ibinigay ko sa apo niya. Kaya mahal talaga ang kapalit nito. Paniwalang paniwala ang apo niya na isa kong albularyo. Hindi niya alam, isang mangkukulam ang nakaharap niya. Paano mo naman nasabi na naniwala siyang albularyo ka? Kinailangan kong lagyan ng laso ng herbal na ibinigay ko sa kanya. Ang akala niya ay gamot sa sakit ni Aling Purita yon. Kaya ang sinabi ko sa kanya, huling lunas yon para sa lola niya at hindi na makakaramdam ng anumang sakit. Pero hindi niya pala yun naintindihan at ipinainom pa rin sa lola niya. Nanlamig ang buong katawan ko sa narinig ko, Kabanong. Kami ang pinag-uusapan nilang dalawa. Siya pala ang pumatay sa lola namin. Kaya pala, nang natagpuan ko si Lola sa kanyang kwarto, ay naroon ang baso niyang may laman ng herbal. Ibinuwis ng nanay mo ang buhay niya para lang mag-anyong tao ang lola nila. Tama lang din ang ginawa mo. Saka kahit wala na si Aling Purita, may pinasahan naman siyang maging protektor namin. Oo, alam ko yun. Nagulat nga din ako nung nagpunta siya rito kahapon at humihingi ng itim na likido. Wala siyang kaalam-alam dahil sa sikreto ng lola niya, mapapahamak ang buong baryo dahil sa kanila. Mabuti na lang at nahanap ko rin itong singsing na gawa ng ina mo para sa kaibigan niyang si Purita. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita kong suot ni Mang Berting ang singsing ni Lola Purita. Nang natapos na silang mag-usap ni Aling Maria, ay tahimik na rin kaming nakasunod kay Mang Berting. Bitbit niya pa rin ang 2 plastik na may lamang bibingka patungo sa isang madilim na kuweba sa paanan ng bundok. Sumunod pa rin kami ni Junior, bitbit ang galit na mas matindi pa sa takot. Hindi ko sila mapapatawad. Pareho sila ni Aling Maria. Ate, pasalamat pa rin ako dahil kahit masama nang nakaharap natin hindi tayo sinaktan. Walang pasasalamat ang ginawa nila kay Lola at saka dito sa baryo natin. Hindi ako marunong magpatawad sa ganong klaseng tao o kahit anong nilalang sa mundo. Sa loob ng kuweba, bumungad ang amoy ng nabubulok na karne. Nakasilip kami sa ginawa ni Mang Berting. Inilabas niya ang 2 bibingka saka nagsilabas sa mga masasamang nilalang na may mapulang mga mata at mahahabang kuko. Isa-isa naman niyang pinakain ng mga nilalang at sa bawat kagat nila, ang balat nilang tuyo ay naging makinis. Ang kanilang pangil ay naglaho at ang kanilang anyo ay naging katulad sa amin ni Junior. Naging isang normal na tao na sila. Ubusin niyo ang lahat ng yan. Itong inyong kaligtasan. Hanggat nagluluto ang mga apo ni Purita, hindi tayo mahuhuli ng mga taong bayan. Si Purita na taksil ng ating lahi. Sabay-sabay na naghiyawan ang mga nilalang sa loob ng kuweba. Habang sila'y nagsasaya ay dahan-dahan naman kaming lumabas ni Junior sa madilim na kuweba. Napakahigpit ng hawak ko sa kamay ni Junior noon. Ang bibingka na akala namin ay dangal ng aming pamilya ay siya palang nagpapanatili sa kasamaan sa baryong yon. Tumingin ako ng taimtim kay Junior.
Alam ko na ang dapat na gawin ko. Hindi lang namin ititigil ang pagluluto kung hindi wawakasan din ang kasamaang sinimula ng lola namin. Napatalo na lang ako nang biglang sumulpot sa likuran namin si Janjan. Ay, potek ka! Anong ginagawa mo rito? Galing ako sa inyo para ibigay yung punyal na ito, pero nakita ko kayong naglalakad na papunta sa kagubatan. Kaya tahimik ko na lang kayong sinundan. Saka napansin ko rin sa labas ng tindahan nyo itong langis na binigay ko sa inyo. Mabuti na lang nandito ka. Nakita at narinig mo ba yung lahat? Oo, dahil matagal ko nang minamanmanan ng kausap niyong lalaki kanina eh. Anong ibig mong sabihin? Matagal ko nang napapansin ng lalaking yan na kausap ng lola niyo. Saka kapag sinusundan ko siya sa madilim na kakahuyan, mabilis siyang nawawala. Nakita mo rin ba na suot niya yung singsing ni lola? Oo, kaya sinundan ko na lang kayo para malaman ang buong katotohanan. Paano napunta sa kanya ang singsing na yun? Tulad nga ng unang engkwentro niyo sa aswang, may kakayahan silang gumaya ng isang tao. Ibig sabihin, nakapasok na siya sa bahay namin? Oo, nang hindi niyo alam. Importante ang singsing na yun sa mga aswang na katulad niya. Napatikom na lang ako habang kausap si Janjan Kabanong. Kasabay ng malalim kong pag-iisip, ay ibinigay niya sa akin ang 2 punyal na gawa sa pinaghalong pilak at tanso, na ang talim nito ay binasbasan ng katas ng mahiwagang langis. Sinabi rin sa akin ni Janjan na ang mga aswang na kumain ng bibingka ay nasa transisyon pa lang. Kapag ganun daw, ay malambot at madaling tamaan ng kanilang katawan. Sinabi niya rin sa amin na yun na ang tamang pagkakataon namin para puksain ang mga aswang doon sa baryo namin. Pinahiran din kami ni Janjan ng misteryosong langis para hindi kami maamoy ng aswang. Lalo na nasa isang kuweba lang ang papasukan namin at kulob ang lugar na yon. Bit-bit ang galit sa pagkamatay ni Lola at sa mga inosenteng tao sa baryo namin. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob ng kuweba. Ang amoy ng malakit na kanin ay humahalo sa malansang amoy ng aswang. Nakita namin si Mang Berting na nakatalikod at ninanamnam ang huling kagat ng bibingka. Ano, kaya niyo na ba? Kaya ko. Kakayanin ko para sa mga taong inosenteng pinatay nila ng walang laban. Para sa lola ko na pinagkaitan nila ng maayos na kamatayan. Teka ate, huwag ka munang padalos-dalos. Kumuha tayo ng tamang tiyempo. Wala nang tamang tiyempo. Kailangan mapatay na natin silang lahat ngayon. Kung hindi natin magagawa ngayon, mapapahamak pa ang ibang kabaryo natin. Gusto mo ba yun? Pero ate, Ako na. Ako nang gagawa kung hindi nyo kaya. Matagal ko nang ginagawa ito. At nasa lahi na namin ang pagiging manunugis ng aswang. Mabuti na lang, naiwan yung langis kaya nagkaroon ako ng dahilan para mahanap ang kuta ng mga aswang. Kaya pala hindi ko mahanap-hanap ang kuta nila eh. Nandito lang pala sa dulo ng kakahuyan. Hindi! Ako ang dapat na tumapos sa paghahasik nila ng lagim. Sa isang iglap ay sumugod ako, Kabanong. Ang unang saksak ko ay tumama sa likod ni Mang Berting. Ang itak ni Janjan ay naglabas ng isang kislap ng apoy. Nung tumama yun sa balat ng mga aswang, ay umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging tili. Hindi yun tili ng isang tao, kundi tili ng isang hayop na sinusunog ng buhay. Ang mga aswang na kanina ay nagbabagong anyo ay nagkagulo. Sinubukan nilang lumaban ngunit ang bibingka na dapat nagpapalakas sa kanila ay naging mitya ng kanilang kamatayan. Dahil sa bibingka na kinain ng mga aswang, nagsilbi yung kulungan ng kanilang pag-aanyong tao. Hindi nila mailabas ang kanilang mga pangil at kuko para makipaglaban noon. Junior, halika na! Ito na ang tamang pagkakataon natin! Natatakot ako! Anong gagawin ko? Hindi ko kaya! Gamitin mo ang punyal na hawak mo! Lumapit ka sa akin para maproteksyonan kita! Hayop kang nilalang ka! Tikman mo ang ganti ng lola ko sa'yo! Hindi na kita pagbibigyan ng buhayin ka! Monica, sambutin mo to! Iampas mo ang buntot ng pagi sa mukha niya! Ah! Bumalik ka sa impyerno! Ah! Ate, sa likuran mo! Nablangko ako nang biglang sumigaw si Junior. Nakapokus lang ang paningin ko dun kay Mang Berting at hindi ko na tinitingnan pa ang likuran at gilid ko.
Hinampas-ampas ko pa rin ng buntot ng pagi ang mukha ni Mang Berting habang nakasalampak na siya sa sahig. Sa bawat hampas ko ng buntot ng pagi, nag-iwan niyo ng marka sa balat. Marka na parang nasunog. Malakas ang hiyaw ni Mang Berting na halatang ramdam niya ang sakit. Tinuloy ko pa rin ang paghampas kahit na nakita ko sa gilid ng mga mata ko ang anino ng aswang. Mabilis naman na lumapit si Janjan sa likuran ko at sinubuyan ng langis ang aswang na kakalmot sana sa akin noon. Mga hayop kayo! Magsama-sama kayo sa impyerno na pinanggalingan nyo! Ate, pumunta ka na rito! Hayaan mo na si Janjan dyan! Wala tayong karanasan sa pagpatay ng aswang! Hindi, kaya ko to. Ikaw magtago ka na lang dyan o umalis ka na para maging ligtas ka. Hinawakan ko ng mahigpit ang hawak kong punyal. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay na hindi dahil sa takot kundi dahil sa nag-aalab na galit na parang gustong sumabog sa dibdib ko noon. Napatingin naman ako kay Junior. Ang maliit niyang katawan ay nakasiksik sa sulok ng kuweba na nanginginig at nangingilid ang luha. Lumapit ako sa kanya at tinawakan ng pisngi niya. Junior, makinig ka. Kailangan kumuha ka ng lakas para hindi nasikatan ng araw ang mga aswang na ito. Hindi na sila makakapatay ng mga inosenteng tao. Ate, natatakot ako. Umalis na tayo rito. Diyan ka na lang. Huwag ka na lumabas dito, ha? Kami na ang bahala sa mga aswang. Pabalik na ako sa pwesto ni Janjan nang biglang may bumagsak na aswang sa harapan ko. Nagulat na lang ako nang narinig ko ang yabag ni Junior na pumagitna sa pagitan ko at ng aswang. Nakita kong kislap na mga mata niya, sa kanya itinarak ang punyal sa dibdib ng aswang. Unti-unti namang naging abo ang aswang na sinaksak ni Junior at dahan-dahan na lumuhod si Junior kaya nilapitan ko siya. Salamat. Salamat. Alam kong kaya mo. Tapusin natin sila. Hindi lang para kay Lola, kundi para sa mga kabaryo natin. Ate, patawad. Patawad kung naging duwag ako. Ako ang dapat na nagpoprotekta sa iyo eh. Ayos lang yun. Ang mahalaga, maging ligtas din tayo pareho. Habang nag-uusap-usap kami ni Junior, narinig ko ang malakas na hiyaw ni Janjan. Nakita ko na hirap na siyang makipaglaban sa aswang na mag-isa. Kaya naman tumayo na ako at lumapit sa kanya. Isa-isa naman bumagsak ang mga kalaban. Hindi pa ako tapos kay Mang Berting kaya binalikan ko ang pwesto niya noon. Nawala siya doon kaya nilibot ko mga mata ko sa loob ng kuweba. Nakita ko naman siya na palabas ng kuweba kaya mabilis ko siyang hinabol pero bago siya makalayo, kinaskas ko ang punyal sa buntot ng pagi saka ko ibinato sa likuran ni Mang Berting. Mabilis naman akong lumapit sa kanya at kinuha ang punyal sa likuran niya. Iniharap ko siya saka itinusok ang punyal sa dibdib niya. Para ito sa lola ko at para sa mga taong inosente! Pinagtututusok ko siya sa dibdib hanggang sa pinigilan na ako ni Janjan. Hingal na hingal ako noong mga oras na yon. Binitiwan ko ang punyal na hawak ko hanggang sa naramdaman ko ang maigpit na yakap ni Junior. Punong-puno ko ng dumi at dugo pero sa unang pagkakataon naramdaman ko ang paghupa ng takot ni Junior. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Maraming nakahandusay sa katawan sa paligid na halos lahat ng katawan ay mga aswang na nag-anyong tao. Napatingin naman ako kay Janjan na puno din ng dugo ang katawan niya. Mabuti na lamang ligtas kami at may kaunting galos lang. Tapos na ang laban. Ligtas na tayo. Ligtas ka na, bunso. Pati na ang baryo natin. Ate, hindi pa. Paano si Aling Maria? Kailangan natin patayin si Aling Maria. Isa siyang mangkukulam na kailangan din puksain dito sa baryo natin. Paano natin siya mapapatay? Akala namin ay tapos na ang sagupaan nang biglang naalala ni Junior na may isa pa palang kailangan tapusin. Si Aling Maria, ang traidor na kaibigan ni Lola. Ang lumason kay Lola at ang dahilan kung bakit nakakagala ang aswang sa baryo namin. Napagpasya namin na agad na puntahan ang bahay ni Aling Maria. Habang naglalakad kami ay napahinto si Janjan. Bitbit niya ang itak at isang supot ang pinatuyong asin na hinaluan ng benditadong langis. Itong gagamitin natin pang saboy sa mangkukulam. Sigurado ko malulusaw siya kapag sinabuyan natin ito. Sigurado ka bang gagana yan? Oo, dahil may bendisyon itong langis na ito.
Hindi na ako kumatok ng mga oras na yon, Kabanong. Sinipa ko na lang ng malakas ang pinto. Bumungad sa harapan namin si Aling Maria na nakaupo sa sahig. May hawak na manikang gawa sa dayami at may nakatusok na karayom. Ang mga mata ng manika ay kulay itim. Walang puti yon. Akala nyo ba ay tapos na ang lahat? Ang mga aswang na pinatay nyo ay alaga ko lang, Monica. Ngayon, ikaw naman ang gagawin kong halimaw. Nagsimulang bumikas ng sumpa si Aling Maria. Ang hangin sa loob ng kubo ay naging malamig at nagsimulang sumakit ang katawan ko na parang may libo-libong tumutusok sa aking mga balat. Nang nakita ko ni Junior na bumagsak, ay hindi siya nag-atubiling ibuhos ang supot ng benditadong langis sa harap ni Aling Maria. Saka ko naman sinilaban ang altar niya. "Huwag mo sasaktan ng ate ko! Para sa iyo to!" Junior, umalis ka na rito. Nagliyab ang altar ni Aling Maria kaya naputol ang konsentrasyon at napasigaw siya sa sakit dahil ang bawat gamit ng nasusunog ay bahagi ng kanyang kaluluwa. Doon na ako nakahanap ng pagkakataon para gamitin ang natitirang lakas ko. Sinugod ko siya at itinarak ang itak sa kanyang dibdib. Sa huling hininga ng katawan ni Aling Maria ay hindi dumanak ang pulang dugo, kundi napalitan niyo ng itim na abo at usok na parang tinangay ng hangin. Ang mga manikang mangkukulam ay naging alikabok na lamang. Tapos na ang mga nag-aasik ng lagim. Wala na ba? Ate, ligtas na tayo. Tara na, Junior. Alalayan mo ate mo. Teka, sandali lang. May posporo ka ba dyan? Bakit? Anong gagawin mo sa posporo? Susunugin ko ang kubo ng mangkukulam na yan. Sandali lang, hahanapin ko. Ay, ito pala. Oh, ito. Salamat. Niliyaban namin ni Junior ang kubo ni Aling Maria habang kami ay nakatayo at pinapanood ang unti-unting paglamon ng apoy sa bawat kawayan at nipa ng kubo ni Aling Maria. Napatingin ako sa katabi ni Junior na si Janjan. Baka sa mga galos niya mula sa pakikipaglaban, ngunit makikita mo naman ang mga mata niya na may kapanatagan. Si Junior naman ay mahigpit ang hawak sa mga kamay ko habang pansin sa mga mata niya ang refleksyon ng apoy na galing sa kubo ni Aling Maria. Akala namin ay tapos na ang lahat, ngunit biglang yumanig ang lupa at isang nakakapangilabot na hiyaw ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng kubo. Ano yun, Janjan? Akala ko tapos na. Hindi pa tapos dahil hindi pa sunog ang buong kaluluwa ni Maria. Anong ibig mo sabihin? Matras kayo! Dapat, Junior! Junior! Tingin! Umilag ka! Monica, matras ka! Ako na! Mula sa nagbabagang pinto, isang maitim at matingkad na usok ang humarap sa amin noon. Parang may sariling buhay yon at gustong sumugod kay Junior. Hugis tao yon na naging anino. Anino ni Aling Maria na pilit kumakawala sa impyerno ng apoy. Mabilis namin yung sumugod sa direksyon ni Junior kaya hindi na ako nag-atubiling lumapit. Gamit ang itak na binitiwan ni Junior noon ay dinampot ko yon at astang makikipagsagupaan na ako sa anino noon, ngunit mabilis na kumilos si Janjan. Buong lakas niyang sinaksak ang kanyang maliit na sandata sa gitna ng anino habang nagsasaboy ng natitirang benditadong langis. Nagkaroon ng isang malaking pagsabog ng liwanag pagkatapos niyang saksakin ng anino. Kaya ang anino noon na nagpupumiglas ay tuluyan ng natunaw at naging bahagi na lamang ng lumalagablab na apoy. Ate, sunog na talaga sila. Wala na siyang mababalikan. Tapos na ang sumpa, Monica. Ang apoy na ito ang lilinis sa lupang ito. Mabuti naman, tapos na ang lahat. Sana wala nang bumalik pang masamang nilalang. Wala nang babalik, wala nang mangkukulam at wala nang mga aswang. Mabubuhay na kayo ng payapa dito sa baryo ninyo. Bakit, Janjan? Aalis ka na ba? Oo, kailangan eh. Hindi lang dito sa baryo ang may aswang. Kailangan ko magpunta pa sa ibang lugar at maghanap ng mga aswang o ibang nilalang. Ayun ang misyon ko. Hindi lang sa baryong ito, pero sa buong mundo. Saan ka pupunta? Nakasulat sa libro ni tatay ang susunod kong pupuntahan. Kailangan ko nang umalis dito dahil malinis na ang baryong ito.
Isang aral sa inyo tong pangyayaring ito ha. Baka tatandaan nyo. Kung may pagkakataon sanang bumalik ka dito, isang alaala ito ng ating pagkakaibigan. Pag may oras, dadalaw ako. Pero sa ngayon, kailangan kong tapusin ang misyon ko. Lumipas ang ilang taon at naging isang kwentong bayan na lamang ang nangyari noon sa baryo namin. Pero para sa akin, yun ang nagpatatag sa amin, Kabanong. Hindi na katulad noon na kailangan namin pumasok sa loob ng bahay tuwing kakagat ang dilim. Dahil sa takot na magiging missing person na lang, nabunutan na rin ako ng tinik sa takot na baka maging hapunan lang kami ng aswang. Ate, nandito na yung deliver ng mga soft drinks. Mag-order daw ba sa susunod na linggo? Sandali lang, sisilip muna ako sa logbook. Ate, sa tingin ko, wag na muna. Dahil na-cancel yung order ni Ma'am Ben sa atin. Hindi raw natuloy yung birthday sa kanila dahil nag-away silang mag-asawa eh. Ay, ganun ba? O sige pala, sa susunod na buwan na lang kamo tayo o-order. Junior, ikaw na ang bahala magsalansa ng mga soft drinks sa tindahan ha. Iluluto ko lang tong spaghetti. O sige ate, sarapan mo ha, para ubus ka agad. Masarap naman talaga ako magluto eh. Ikaw lang tong mareklamo. Masaya at tahimik na ang aming baryo, Kabanong. Hindi lang bibingka ang binibenta namin doon. May mga short order na merienda na rin kaming binibenta noon at mas lumaki pa ang tindahan namin. Naging patok ang luto ko sa baryo dahil sa eksklusibong gawa ko ng mga sauce. Kadalasan kapag may event o birthday ay sa amin na nag-o-order dahil bukod sa mura na masarap pa. Si Junior naman ay nagtapos na rin ng high school at tumutulong muna sa akin sa tindahan. Sa susunod na buwan ay luluwas niyang Maynila para ipagpatuloy niya ang pag-aaral niya. Gusto niyang kumuha ng kurso tungkol sa pagpapalago ng negosyo. Pangarap namin na sa susunod ay maging sikat na restaurant ang tindahan namin dun sa baryo at magkaroon pa ng ibang branch sa ibang lugar. O diba? Ubus agad ang spaghetti ko. Sabi sa'yo masarap ako magluto eh. Ikaw lang ang walang tiwala sa luto ko. Sumamba ka lang ngayon ate kasi maraming taong dumadaan dito sa tindahan natin eh. O eto, may natira pang spaghetti. Pagsaluhan na natin to. Baka naman makalimutan mo ang pangalan mo ha? Ay sus, bakit ko naman makakalimutan? Minsan ate, lulutuan kita. Baka ikaw ang makalimot sa pangalan mo. Ay teka lang, may customer. Kumain ka na muna dito. Tirhan mo na lang ako ha? Ate, natatandaan mo ba yung salukot na yan? Bakit bunso? Natatakot ka pa ba? Wala nang aswang dito, inubos na natin. Marami nang nagbebenta ng salakot dun sa bayan. Pero, pakikuha mo nga yung langis at punyal ni Janjan. Ikaw pala tong takot eh. Sandali lang. Kukunin ko lang at hintayin mo ako. Sa mga oras na yon ay may customer kaming dumating at kagaya yon ng salakot ni Ma'am Berting. Kahit ilang taon pa ang lumipas, ay tandang-tanda ko pa ang gamit niyang salakot. Pinakuha ko naman ang langis at punyal ni Janjan doon sa loob ng bahay para makasigurado kung tao o aswang ba yung tao na yon. Mga ilang minuto lang ay dumating na si Junior sa tindahan, bitbit ang pinakuha ko sa kanya. Habang kausap ko ang lalaki ay nakatingin ako sa langis. Hinihintay ko yung kumulo at nasa likuran ko ang punyal ni Janjan. Bumuntong hininga ako nang hindi na kumulo ang langis. Tuluyan ang naging panatag ang loob ko at ang kaisipan ko sa mga oras na yon. False alarm, bunso. Bumalik ka na sa mesa. Ate, bilisan mo dyan ha. Hihintay na kitang kumain. Ito na po ang order nyo. Maraming salamat. Balik ho kayo ulit. Umalis na ang lalaking bitbit ang short order na pansit. Sinundan ko naman siya ng tingin hanggang sa tuluyan ng naglaho noon. Napatingin naman ako sa hawak kong bayad galing sa lalaki. Lumaki ang mga mata ko nang makita ko ang lumang singsing ni Lola sa mga palad ko. Wakas,